Ikaw ba ang security guard dito sa eskwelahan? Ang bagong pinuno ng bansa, si Zhao Zhenghao, ay bumalik sa alma mater niya. Bilis, sabihin mo sa mga tao na maghanda na. Zhao Xinyu, ang laki ng dating ng batang to ah. Ang tapang naman, naglakas loob pang magsalita ng masama sa bagong pinuno ng mandirigma. Dakpin niyo siya para sa akin. Walang kwenta. Ako na mismo ang bahala. Ang disipulo ni Zhao Xinyu, ganito lang pala. Zhao Xinyu, bagong pinuno ng bansa. Sir Pinuno ng Mandirigma, bakit hindi pa kayo mabati sa pinuno ng Mandirigma? Chifeng, tumahimik ka nga. Chifeng, tumahimik ka nga. Sir Pinuno ng Mandirigma, Siya po ang nagsalita ng masama sa inyo. Lumuhad ka, humingi ka ng tawad. Hindi ko naalagaan ng maayos ang estudyante ko. Patawad po, teacher. Zhao Xinyu, ano ba ang tinuro ko sa'yo palagi? Alam mo ba ang mali mo? Si Chifeng po kasi, hindi niya nakita ang tunay na halaga ni teacher. Nabastos niya po si teacher. Ang ibig mong sabihin, kung hindi ako ang teacher ngayon, wala siyang kasalanan. Kasalanan ko po iyon. Zhao Xinyu, huwag mong isipin na dahil natalo mo ang ilang dayuhan, pwede ka nang magyabang sa harap ng lahat. Opo, kung ulitin mo pa ito, huwag mong sabihin na estudyante kita sa labas. Opo, alam ko na po ang mali ko. Chifeng, mag-apologize ka kay grand teacher mo. Grand Teacher. Si Chifeng po ay umamin sa mali, pakisisi po, Grand Teacher. Zhao Xinyu, ito ang unang beses. Kapag may nangyari pang ganito, huwag mong akong sisihin kapag naging mahigpit ako. Opo. Teacher, saan po kayo pupunta? Babalik ako sa Hua City para magpakasal. Teacher, si Xiao Yao po gamit ang pangalan ninyo. Nagpatayo ng Hope School sa Hua City. Sa araw ng opening ceremony, gusto niyang nandyan kayo. Sige, pupunta ako. Tayo na. Master, sino ba talaga ang teacher ninyo? Si Yanjing, pinakapmayamang babae, Yao Yunling. Ang batang medical genius, Duan Junhang. Ang hukom na may kakaibang mata, Shen Jinghong. Narinig mo na siguro ang mga pangalan nila, di ba? Sila, puro mga tinitingalang bata sa Dacia Country. Silang lahat, estudyante ni teacher. Kasama ko sa iisang batch. At marami pang iba, hindi ko nga alam kung ano pa ang mga bigating tao mula sa ibang klase. Ang teacher ko, Gu Chengjie, ay tagapagtanggol ng bansa, dragon ng digmaan. Genius na doktor, hari ng negosyo, genius din sa pamamahala, reyna ng teritoryo. Hindi ko alam kung ano pa ang iba niyang kayang gawin. Hindi po magbabago iyon. Ang teacher ko ay nasa harapan ng digmaan. Pagkatapos ng pagre-retiro, naglakbay siya sa iba't ibang lugar. Nag-recruit ng maraming estudyante para sa Dacia. Nagpatibay ng iba't ibang uri ng talento. Noong nakaraang taon, binigyan siya ng parangal ng hari mismo. Ang titulo. Dragon Master ng lahat. Hello, May kailangan ka ba? gusto kong hanapin si Suwan King. Hanapin si President Su. May appointment ka ba? Appointment, sabihin mo lang sa kanya, ako si Gu Chang. Lalabas siya para makipagkita sa akin. Pasensya na. Kung gusto mong makita si President Su, kailangan ng appointment. Kahit sino pa, hindi pwede. CJ, dito na lang ako maghintay. Warning lang, huwag kang gumawa ng gulo dito. Umalis ka na, kundi tatawagin ko ang gwardiya. Hindi, wala naman akong ginagawang gulo. Nakatayo lang ako rito naghihintay sa kanya. Hindi ko naman kayo istorbo, tama ba? Tingnan mo ang itsura mo. Alam mo ba kung anong lugar ang Sugroup? Karapat-dapat ka ba tumayo dito? Hindi pa ako nakakita ng taong makapal ang mukha katulad mo. Anong nangyayari? Secretary Lin, si Gu Chengjie daw, nandito para hanapin si President Su. Lin Qingqing, Secretary ng So Group, Gu Chengjie. Ang matagal nang nawawalang boyfriend ni President So. Ano? Ikaw ang boyfriend ni President Su? Boyfriend, matagal na iyon. Gu Chengjie, umalis ka na. Hindi ka haharapin ni President So. Ano bang ibig mong sabihin? 8 taon ka nang hindi nagpaparamdam, umalis ka pa sa pamamagitan ng sulat. Sabi mo punta ka raw sa bundok para maging teacher. Walang balita sa loob ng 8 taon. Ngayon, may mukha ka pang humarap sa kanya. Ano? Boyfriend na nawala ng 8 taon tapos pilit makikipag-ugnayan pa. Siguro, wala ka nang mapuntahan. Gusto mo lang samantalahin si President Su. Dalhin mo ako kay Wan King. Gusto kong magpaliwanag ng personal. Hindi ka haharapin ni President So. Bumalik ka na lang sa bundok mo. Wan Qing, bukas, sa opening ceremony ng Hope School. Ipapakilala kita kay Yao, CEO ng Yao Group. Su Wan Qing, eldest daughter ng Su Group basta makuha natin ang pondo mula sa Yao Group. Feng Zihao, second young master ng Feng Group, malulutas natin lahat ng problema ng Su Group.
Pero wala naman akong natanggap na invitation sa opening ceremony. Hayaan mo na, ako ang bahala. One King. Gu Changjae. Ang bihira mong bisita. One King, pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Gu, hindi mo na kailangang magpaliwanag. Wala naman na tayong relasyon. Ikaw ba talaga, yung nag-iwan ng sulat, umalis papunta sa bundok para maging guro, pinaghintay si Wanching ng napakatagal. Mas kilala ka pa sa kwento kaysa sa personal. Sino ka ba? Hindi mo dapat pakialaman ang usapan namin ni One King. Ito si Young Master ng Feng Group, si Feng Zihao. Siya at si President Su, talagang bagay sila. One King, gusto kong marinig sa bibig mo mismo. Go Changjae. Tanungin mo ang sarili mo, anong karapatan mo na manatili sa tabi ni Wanching? Nung umiiyak siya mag-isa habang may sakit ang tatay niya, nasaan ka? Nung siya ang pumalit bilang CEO, araw-araw nagtatrabaho, nasaan ka rin? Ngayon, malapit nang bumagsak ang Su Group. Ano ba ang magagawa mo bilang isang teacher sa bundok? Tama ang sinabi ni Young Master Feng. Sa mga nakaraang taon, nag-invest ang Feng Group ng bilyon-bilyong pondo sa Su Group. At bukas, sa opening ceremony ng Hope School, ipapakilala pa ni Feng Group si Yao Yunling, pinakamayamang babae sa Sia Country, kay President Su. Magagawa mo ba ang lahat ng ito? Yao Yunling. Hope School. Gu Changjae. Siguro sobrang tagal mo sa bundok, naging slow ka na rin. Alam mo ba kung sino si Yao Yunling? Siya ang business genius ng Sia Country. 3 taon lang, naging pinakamayaman na babae sa Dacia. Pwede ka ba niyang kilalanin? Sa Hua City, tanging mga elite gaya ng Feng Group ang nakakatanggap ng invitation mula sa Yao Group, makakasali sa project team ng Harbor Education ng Hua City. Balita ko, Yao Group, nag-invest ng 50 bilyon sa project na ito. Kasama ng Su Group ang Feng Group, sigurado, angat ang Su Group. Bakit mo pa kinakausap itong taga-bundok? Hindi naman niya, maiintindihan ang sinasabi natin. Hua City Education Group, Hope School, CJ. Sasabihin ko sa inyo, ang mga ganitong lugar, kahit walang invitation, makakapasok ako. Sige, mag-imbento ka pa. Alam mo ba sa opening ceremony na ito, sa Hua City, dami ng elite, nag-aagawan para makapasok. Kung wala kang invitation, hindi ka makakapasok. Kung makapasok ka, luluhod ako sa harap mo at tatawagin kitang lolo. Kung hindi ka makapasok, huwag ka nang sumulpot sa harap ni Wanching habang buhay. CJ. Deal. Gu Chang, huwag kang kusang gumawa ng gulo. One King. Maniwala ka sa akin. Kita tayo bukas. One King, ang utang ko sa iyo sa 8 taon, babayaran ko ng buong buhay ko. Teacher, siguraduhin niyo pong makakapunta kayo sa opening ceremony bukas. Kailangan ba padalhan ng tao para sunduin kayo? Hindi na, salamat. Ako na ang bahala. President Su, hindi ka pa rin umaasa na darating si Gu Changjae. Secretary Lin, hindi mo na kailangang mag-alala. Wanching, umaasa lang na dumating si President Yao. Tama ba? Go Changjae, walang kwenta. Hindi siya magpapakita ngayon sigurado. Kahapon, sobrang kahihiyan. HMMP. Young Master Feng, ayoko ng pag-usapan pa. Wanching. Panahon na rin para kalimutan ang nakaraan. By the way, bukod kay President Yao, may isang bigating bisita na darating ngayon. Anong klaseng tao iyon? Hindi ko rin alam, sobrang misteryoso. Itong Hope School, ipinangalan mismo sa kanya. Gu Changjae, talagang may lakas ka ng loob sumipot dito. Go Changjae, ano ang ginagawa mo dito? Wala ka namang invitation. Talaga bang iniisip mong makakapasok ka? Maniwala ka. Kung hindi mo ako papasukin ngayon, hindi matutuloy ang opening ceremony nyo. Go Changjae. Nakababad ka na kaya sa bundok? Kung wala ka dito, hindi natuloy ceremony namin? Sino siya? Sa tingin ko, hindi mo kang invited. Tawag niya Gu Changjae, hindi ko pa narinig ang pangalan na iyan sa Hua City. Halika, mga kaibigan. Pagkilala natin ng bongga. Itong baliw na, Gu Changjae. Teacher sa bundok. Wala invitation. Sinasabing hindi matutuloy ang ceremony natin. Tingnan nyo, sino ang maniniwala sa kanya? Kahit maniwala kayo o hindi, si Yao Yunling mismo ang nag-invite sa akin. Kung papalayasin mo ako, Gu Changjae, umalis ka na. Mamaya pagdating ni President Yao, hindi kanya palalampasin. One King, maniwala ka sa akin. Hindi kita lolokohin. Gu Changjae, tumahimik ka na. 8 taon mong niloko si President Su. May mukha ka pa talagang magsalita dito. May nakita na akong makapal ang mukha. Pero wala pang ganyan ka makapal gaya mo. Luhod ka ngayon at mag-apologize.
o ipapakulong kita habang buhay. Magpapaluhod ka. Dahil sa'yo, karapat-dapat ka ba? Young Master Feng, bigyan mo naman ako ng face. Umalis ka na. Ngayon, ipapakita ko sa inyo. Ngayon, ipapakita ko sa inyo. Papatunayan ko. Paano mo papatunayan? Sige, bibigyan kita ng oras. Tingnan kung paano mo gagawin. Guard. Asan ang guard? HMM. May lakas ka ng loob na manakit dito? Tawagin ang pulis. Dapat lang ipatawag ang pulis. Lahat ng tao nakakita. Hindi ako nanakit kahit minsan. Guchangsh, pakiusap. Umalis ka na. Ayaw kong makita kang makulong. Huwag kang mag-alala. Wan Qing. Huwag mo na siyang pakialaman. Pagdating ni President Yao, hindi ka na makakatakas. Halika, halika. Hoy Feng, sinasabi ko sa'yo. Pagdating ni President Yao, ikaw ang unang papagalitan. Pareho lang kami dito sa lahat. Lahat kami invited ni President Yao. Talagang baliw si Gu Chenjie. Kanina sabi ni Young Master Feng. Galing daw sa bundok, bastos, walang pakialam sa iba. Wan King. Maniwala ka sa akin. Huwag, Guchangsh. J Hope Academy. Gu Chenjie, baliw ka talaga. President Su. Tayo na, umalis na tayo. Pagdating ni President Yao, ikaw ang pagagalitan. Hindi pwede, hindi ako aalis. President Su, sa ganitong sitwasyon, iniisip mo pa si Gu Chenjie. Tayo nga, bahala na sa sarili. Tawagin ang pulis. Dapat lang, ipatawag ang pulis. Sandali, Young Master Feng. Tingnan mo ang signage. J Hope School. Bakit ganito? Young Master Feng, hindi mo ba sinabi na may bigating guest ngayon? At pinangalan ng school sa kanya. Guchangsh. Changsh Hope Academy. Hindi kaya hindi nagsinungaling si Changsh? Impossible. Ang pangalan ng school at ni Gu ay pareho. Narinig ko dati na ang school ay ginawa para sa pinakarespetadong tao ni President Yao. Itong school, talaga ba? Gu Chenjie, walang kwenta. Paano naman niya nakilala si President Yao? Enough na yan, di ba? Tulad lang ng pangalan ng school sa kanya. Pero so what? Nakasulat lang pangalan ni Changshi sa signage. Siguro. Wan Qing, isipin mo nga. Nagturo sa bundok si Gu Chenjie ng 8 taon. Si President Yao, 5 taon pa lang kilala sa Dacia, 3 taon lang. Naging pinakamayaman na babae. Imposible na magkaugnayan sila. Gu Chenjie, hindi mo alam kung saan mo nakuha ang info na may bigating tao na kapangalan mo. Sinadya mong makisali dito kung ikaw talaga ang bigating tao. Bakit hindi ka kasama ni President Yao? Ganun pala. Muntik na akong maloko ni Gu Chenjie na walang kwenta. Buti na lang, ang talino ni Young Master Feng. Agad niyang nabisto ang sinasadyang gulo ni Gu Chenjie. Ang opening ceremony na ito para sa akin. Kung gusto ko, pupunta lang ako. Che, nagpapaloko ka lang. Kung talagang para sa'yo ang ceremony, hindi mo pwede sirain ang ceremony na ito. Sani. Sinasabi mo kung iaangat ko ang pulang tela. Sirain ceremony na agad. Sasabihin ko sa inyo, para sa akin, ang ceremony, routine lang ito, isang proseso lang. Sige, mag-imbento ka pa. Sige, mag-imbento ka pa. Hintayin natin si President Yao at ang bigating bisita. Tingnan natin kung paano ka mag-imbento pa. Hindi na kailangan. Dumating na si President Yao. Hintayin mo, makikita mo. Sino ang nanggugulo sa ceremony ko? Yao Yunling, pinakamayamang babae sa Dacia. Sino ang nanggugulo sa ceremony ko? Ay, President Yao. Buti nakarating ka. Isang teacher sa bundok. Nanggulo sa ceremony at aga pang tinanggal ang pulang tela. President Yao. Hindi ako yon. Itong teacher sa bundok ang sumuntok sa akin. Ginoong Gu, ang tagal nating hindi nagkita. Si Yao Yao.
Hindi ko inakala na ang batang babae noon. Ngayon ay naging isang malakas at matagumpay na babae na. Dahil lang po iyon sa mahusay ninyong pagtuturo, sir. Wala akong kinalaman dyan. Puro pagsisikap mo yan. Kung gusto mong magpasalamat, pasalamatan mo ang sarili mo. Ano, si Gu Chengjie pala ay dating guro ni Yao Zhang. Ibig sabihin, totoo pala lahat ng sinabi ni Gu Changsh. Paano mangyayari yun? Paano naging teacher ni Yao Zhang si Gu Chengjie? Isa lang siyang pangkaraniwang guro sa probinsya. Paano siya makakapagturo ng isang taong kasing galing ni Yao Zhang? Nakakaiba talaga sa lahat. Ibig sabihin ba nito, maliit ang tingin mo sa mga galing bundok tulad ko? May kasabihang, ang isang bayani ay hindi tinitingnan kung saan siya nagmula. Ako si Yao Yunling, nagmula sa hirap. Nagkaroon ng mabuting guro. Parang kabayong mabilis na tumakbo, na natagpuan ang tamang tagapagsanay. Kaya mabilis ang naging pag-asenso ko. Ngayon, itinatayo ko ang monumento at paaralan para kay Ginoong Gu, bilang pasasalamat ko. Pero may mga gustong sirain o guluhin ito. At pinaparatangan ang guro ko ng hindi maganda. Dito ko nasasabihin ang malinaw. Sa mga susunod, kung may mag-insulto sa guro ko, hindi na sila kailanman makikipag-partner sa Yao Min Group. Yao Zhang, pasensya na, hindi ko alam ang tunay ninyong halaga. Nagkamali po ako, bigyan niyo po sana ako ng isa pang pagkakataon. Patawarin niyo po ako, pwede ba? Yao Zhang. Hindi ko rin alam kahapon kung sino ang tumaya laban sa akin, Sinabi niya na kung makakarating ako sa seremony ngayong araw. Ano daw ang mangyayari? Gu Zhang, huwag mo akong masyadong gipitin. Gusto mo pang paluhurin ako sa'yo? Hindi yun mangyayari. Gusto ko ngang makita kung bakit hindi pwedeng mangyari. Binibigyan kita ng 3 segundo para humingi ng tawad sa guro ko. Kung hindi, wala nang lugar ang Fengshi Group dito sa Changsha. Huwag, Yao President. Tingnan mo, ang dami-daming tao. 3, Napakaraming reporter. 2, Pwede bang mag-sorry na lang ako kay Gu Teacher ng Bravado? 1. Sorry, Yao President. Ako, sorry po, mali ako. Sino sa atin ang mas inutil? HMM? Si Yao Yao, ang edukasyon, hindi dapat iugnay sa pera. Alam mo na dapat gawin, di ba? Ang ceremony ngayong araw, suspendido muna. Lahat, uwi na po muna kayo. Gu Teacher, ano ang plano mamaya? May konti pa akong ayusin. Mag-usap na lang tayo sa ibang araw. Su President, dahil kilala ng ex mo si Yao President, bakit hindi siya napakiusapan mo? Kami ni Gu Zhangge dating mag-ex lang. Wala siyang obligasyon na tulungan ako. Saka hindi mo ba napansin? Normal lang naman ang relasyon ni Yao President at Gu Zhangge. Teacher-student lang yata ang tingin. Sa tingin mo ba si Yao President, dahil lang sa salita ni Gu Zhangge, maglalabas ng 50 bilyon para tulungan ang kumpanya natin? Tama si Wan Jing. Kahit gaano karespeto ni Yao President kay Gu Zhang, businessman pa rin si Yao President. Yung pagpapagawa ng monument at school para kay Gu Zhang, gumastos lang ng milyon, maliit na bagay lang yan. Pero ang problema ng Su Group, 50 bilyon ang kailangan. Feng Yang, anong ginagawa mo rito? Kahit hindi tayo nakasali sa project na edukasyon, sa harbor. Pero Wan Jing, alam mo naman ang feelings ko sa'yo. Basta pumayag kang pakasalan ako. Mapapapayag ko si Dad na mag-invest sa Su Group. Tsaka yung sakit ng tatay mo, kilala ko ang mga sikat na brain expert mula sa Wa Country. Feng Yang, na-appreciate ko ang good intentions mo. Salamat. Wan Jing, pag-isipan mong mabuti. Pwede namang mag-file ng bankruptcy ang Su Group. Pero ang sakit ng tatay mo, hindi pwedeng pabayaan. Oo nga, Su President. Huwag ka nang maging matigas ang ulo sa panahon na to. Yung operation ng tatay mo, wala pang 5 doktor sa mundo ang kayang gawin. Matagal ko nang narinig, malapit si Feng Yang sa Japanese brain surgeon, na si Shangshan Zhengxiong. Tama. Actually, nakontak ko na ang team ni Dr. Shangshan. Basta pumayag ka sa hiling ko, bukas pwedeng maoperahan na agad ang tatay mo. Wan Jing, huwag kang magpaloko sa kanya. Good teacher, anong ibig mong sabihin? Feng Zihao, hindi ba sapat yung nangyari sa'yo kanina? Gu Zhang, huwag mong isipin na dahil may backup kang Yao President, pwede ka nang gawin ang gusto mo. May mga connection na hindi kayang abutin ni Yao President. Yung Japanese doctor na sinasabi mo, si Shangshan Zhengxiong ba yun? Alam mo pala. Isa lang namang dayuhan yun. Okay lang kahit walang connection. Gu Zhang, alam mo ba ang ginagawa mo? Ha? Parang hindi mo inaalala ang sakit ng tatay ni Wan Jing. Oo nga, hindi mo naman talaga alam ang kalagayan ni Su President. Tumahimik ka na lang. Wan Jing, huwag kang magpalinlang sa taong yang sadyang nagtatago lang sa likod ng malalakas. Bukod sa pagiging guro ni Yao President sa kanya, meron ba siyang ibang kayang gawin?
Pag-isipan mong mabuti pag uwi mo. Aantay namin ang balita mo. Sandali lang, Feng Yao. Wanjing. Huwag kang mag-alala, gagawan ko ng paraan ang sakit ni Uncle. Ano ba ang alam mo? Alam mo ba ang kondisyon ng tatay ko? Yung tumor sa utak niya, naipit na ang nerve. Kung hindi agad maoperahan, hindi nakakayanin ng katawan niya. Ako ang walang silbi. Hindi ko masalba ang sugroup. Hindi ko masalba ang buhay ni Papa. Hindi yun mangyayari, Wanjing. Pagkatiwalaan mo ulit ako, please. Ako. Paano mo gusto kong pagkatiwalaan kita? Umalis ka ng 8 taon. Lahat ng yon, ako lang ang nagtiis. Sobrang pagod na ako. Umalis ka na. Hindi na kita kailangan. Wala nang kahit anong relasyon sa pagitan natin. Teacher, ganun na lang ang pambabastos nila sa'yo. Gusto mo ba akong magparusa sa kanila? Hindi na kailangan. Ang nabigo kay Wanjing, ako ang may kasalanan. Ang pinaka-importante ngayon, dapat maibalik ko ang tiwala niya sa akin. At tungkol naman kay Feng, zihaw na batang yon. Hindi ko man lang pinapansin ang ganyang klase. Yung tatay ni Su Wanjing. Ganito na lang, ipatawag mo si Duan Junhang para maging assistant ko. Ako mismo ang mag-operate sa kanya. Lalong lumala ang sakit ni Su Lolo. Dr. Zong, kung hindi agad maoperahan. Baka sa Hua City Hospital, wala nang ibang doktor na. Pwede mag-opera kay Papa? Unique ang kaso ni Su Lolo. Sobrang risky ng operation. Kahit ako mismo ang mag-opera. 30% lang ang chance ko. May ibang doktor pa ba sa bansa na kayang mag-opera kay Papa na masiguradong kayang gawin? Magkano man ang kailangan, kahit malugi ang kumpanya, gagawin ko. Sa alam ko, mabibilang lang ang mga doktor na kayang sigurado magagawa ang operation. 5 doktor lang. 3 lang talaga, dito sa Daksha. Noong nakaraang buwan. Si Duan Junhang, medical genius. Successfully na operahan niya ang case na katulad nito sa Yanjing. Nakontak niyo ba siya? Hindi madaling hanapin ang medical genius na yan. Palaging walang kasiguraduhang makita. Paano naman ang iba? Yung iba. Isa doon ay royal doctor sa palasyo. Ang isa pa ay sinasabing mentor ni Duan Junhang. Sobrang misteryoso ng identidad niya. Hindi naman talaga kailangan humingi ng tulong kay Xiang Shan Zhengxiong, di ba? Xiang Shan Zhengxiong. Pwede naman yung Japanese na yun. Wanjing, dinala ko na si Dr. Xiang Shan. Kumusta? Ngayong nararamdaman mo na siguro ang tunay kong hangarin, di ba? Feng Xiao, ako. Mas maganda pa palang makita kaysa lang marinig ang kwento. Xiang Shan Zhengxiong, mahusay na doktor mula sa Wakoko, Miss Hua Chengsu, ang ganda mo talaga. Wang Qing, ano pa ba ang pinag-aalangan mo? Sa tingin mo ba talaga, makakatulong si Gu Changjae sa'yo? Feng Xiao, wala pa akong balak magpakasal ngayon. Kung gusto mo, Su Wan Qing, huwag ka namang hindi marunong makisama, handa akong pakasalan ka. Pinapakita ko lang ang respeto ko sa'yo. Hindi mo kailangan ng respeto mula sa akin, Su Wangking. Gucheng, ano ang ginagawa mo dito? Talaga bang naglakas loob kang pumunta? Isang guro ka lang. Ano bang magagawa mo dito? Ang operasyon ni Sulao, ako ang mag-operate. Ano ka ba, nagsasalita ka ng kung ano-ano? Tama ba ang narinig ko? Ikaw ang mag-ooperate? Alam mo ba kung gaano kahirap ang operasyon na to? Kaya mo ba? Huwag mo nang sabihin kung kaya mo ba? Hindi nga siya tunay na doktor. Isa lang siyang guro sa bundok. Wala naman siyang alam sa medisina. Hindi ko alam kung sino ka. Pero kung hindi ka lisensyadong doktor ng Huacheng Hospital, hindi ka dapat magpadalos-dalos dito. Appointment letter from Huacheng Hospital. Ito ang sulat ng appointment ng direktor ng Huacheng Hospital. Ina-appoint ako bilang pangunahing surgeon ni Sulao. Kailan ka natutong magdoktor? Hindi posible yan. Paano ang Huacheng Hospital? Magpapagawa ng operasyon sa isang outsider? Isa lang siyang guro sa bundok. Ano naman ang alam niya sa operasyon? Paano naging ganito? Totoo ngang utos ito ng direktor. May selyo pa ng ospital. Saan ka ba galing na doktor? Matandang doktor. Pasensya na, hindi ako pwedeng magsalita ng diretsyo. Kahit kaya mong gawin ang operasyon na to, alam mo ba kung gaano kataas ang success rate? Gaano ka kasigurado? Alam mo ba, ang mortality rate ng operasyon na ito ay 80%. Kung gagawin mo to, mabubuhay ang pasyente pero malaki ang posibilidad na hindi. Hindi ito posible. Alam ko na. Siguro binayaran ka ni Yao Yunling para makuha mo ang appointment na to. Huwag mong isipin na porket may pera, pwede mo nang gawin ang gusto mo.
Kung totoong papasok ka at gumawa ng operasyon, pag may nangyari, ni Yao Yunling ay hindi kayang panindigan. Guchang, sobra ka na. Kahit pakilala mo si Yao General Manager, kahit pa may pera ka, hindi mo pwedeng bilhin ang ospital. Labag sa batas to, pati tatay ko, delikado pa. Nangahas kang suhulan ng direktor para sa buhay ng pasyente. Hindi ko pwedeng pabayaan na lapitan mo si Papa. Lumayas ka. Narinig mo ba? Lumayas ka. Sino ang pinaglalayasan nyo dito? Sino ang pinapaalis nyo dito? Sino ka naman? Direktor, 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 direktor. Huwag kang papaloko kay Gu Changjae. Hindi siya totoong doktor. Kung bibigyan mo ng appointment ang taong yan, malaking gulo ang mangyayari sa ospital. Direktor, hindi ko akalaing magiging ganito ka. Dahil lang sa pera, nagpapapasok ka ng kung sino-sino para mag-opera sa pasyente. Alam mo ba, gaano kahirap ang magiging kalabasan nito? Director, matindi ang pagtutol ko. Ayaw ko si Guchang mag-opera sa tatay ko. Bakit ba sobrang tutol nyo? Miss Suo, sinabi mo na matindi ang pagtutol mo, pero pagkakataon ito, bakit ka tutol? Ang Guchang na yan, ex-boyfriend ko. Guro lang siya sa bundok, hindi pa natuto ng medisina ever. Hindi ko pwedeng ipagawa sa kanya ang operasyon ni Papa. Miss Suo, sinabi mo na si Go, guro sa bundok lang. Direktor, di mo ba alam? Hindi ito posible. Sinabi nga ng malaking tao yon sa akin. Anong malaking tao ba yan? Direktor, nakita ko. Sigurado akong niloko ka ni Gu Changjae. Nagpapalakas lang siya dahil tinuruan si Yao General Manager. Nagdadala lang ng yabang dito. Wala naman talagang kakayahan. Isa lang siyang inutil, PSK. Gu Changjae. Huwag mong isipin na si Yao General Manager ang sasalba sa'yo. Buhay ang nakataya dito. Paano mo nagawa magsinungaling? Umalis ka na, hindi mo ako matutulungan dito. Direktor, suggestion ko po, mabuti pang alamin niyo agad ang pagkakakilanlan ng taong ito. Sa tingin ko, baka wala pang lisensya siyang magdoktor. Hindi ko akalaing. Ganito pala ang ospital sa Daksha. Napaka-hazard ng proseso dito. Direktor, hindi niyo ba babalikan at i-verify? Baka magmukhang katawa-tawa ang mga siyang na doktor sa Daksha. Hintayin niyo muna dito. Agad kong i-check. Go sir, huwag ka munang umalis. Siyempre hindi siya pwedeng umalis. Pandarayang walang pake sa buhay ng tao. Parang ganong kadali lang umalis. Feng Xiao, pwede ba pakiusap pagbigyan mo ako? Hayaan mong umalis si Guchang. So Wan Ching, ano bang ginawa ni Gu Changjae sa'yo at napapaikot ka? Wang Qin, huwag kang mag-alala. Walang problema sa akin. Umalis ka na. Balik ka na lang sa bundok mo, maging guro. Huwag ka nang bumalik sa Huacheng. Direktor, di mo pa gagawin? Gu Changjae, ngayon wala si Yao General Manager. Kahit pa nandito siya, hindi ka makakalusot dito. Sisiguraduhin kong makulong ka talaga. Ako, gusto kong makita kung sino ang makukulong talaga dito. Baliw ka na ba? Anong oras na? Hindi ka ba nag-aalala kahit konti? Pagbalik ng direktor, malalaman ang totoong nangyari. Tingnan natin kung sino ang tunay na katawa-tawa. Nasilip ko na, hindi makontak ang malaking tao na yon. Hindi makontak? Hindi na siguro makokontak ever. Sabi ko na nga ba, si Gu Changjae ay isang mandaraya lang. Yung dati niyang taga-suporta, ngayon hindi na makontak. Tingnan natin ngayon, paano ka pa magsisinungaling? Director, sinabi ba ng malaking tao na yon? Napupunta siya dito mismo. Oo, sinabi niya. Ngayong pagkakataon, tiyak pupunta siya para maging assistant mo. Baka naman. Sa ngayon, palipad na siya papunta sa Huacheng. Gu Changjae, Gu Changjae. Hindi ko talaga akalaing ganyan kakakapal ang mukha. Ganito na, nag-imbento ka pa. May kilala ka bang mahal na mahusay na doktor? Direktor, sabihin mo na sa lahat. Sino talaga ang malaking tao na darating? Sabihin mo sa kanila. Yung pumayag na si Gu Changjae, ang mag-opera kay Sulao ay Duan Junhang. Ang henyo at maestro ng medisina, Duan Junhang. Ano? Ang malaking tao ay si Duan Junhang? Haha, Direktor, huwag mong paniwalaan ang ganyang kasinungalingan. Sinasabi mong darating si Duan Junhang, okay na sana, pero talagang naniniwala kang maging assistant ni Gu Changjae si Duan Junhang? Matagal ko nang narinig na meron daw henyo sa medisina sa Daksha. Gusto ko sanang makilala. Pero kung assistant lang ng ganitong inutil, huwag na lang. Tumahimik ka nga. Hospital ito ng Daxia. Wala kang karapatang magpakialam dito. Huwag ko na dayuhan. So Wan Ching, tingnan mo oh. Paano niya napaniwalaan na makipag-usap ng ganito sa mga siyang na doktor? Pag nagalit sila,
Hindi na nila pag-iinteresan ang operasyon ng tatay mo, Wang Qing. Huwag kang mag-alala. Ang operasyon ni Uncle. Hindi kayang gawin ng dayuhan mula Wokoko. Nakikiusap naman ako, tumahimik ka na. Baka kung ano pa ang mangyari kay Papa. Direktor, mabuti pang tumawag na tayo sa pulis. Hindi natin pwedeng hayaang sirain ng mga walang kakilalang tao ang reputasyon ng ospital. Pero ang kontak na binigay, totoo namang si Duan Junhang yon. Direktor, mag-download ka na lang ng anti-scam app. Ngayon, kahit sinong scammer, madaling baguhin ang numero. Ano nang nangyayari? Lumala ang sakit ni Sulaw. Kailangan ng operahan agad. So Wan Qing, nag-aalangan ka pa ba? Feng Xiao. Shan Doctor, tulungan niyo po ako. Ngayon alam mo na, hindi pala maaasahan yung lalaking yun, di ba? Ayusin ko agad ang schedule ng operating room. Dr. Shanshan, maghanda ka na muna. Ako na ang bahala dito. Opo. Panahon na, para ipakita ko sa'yo kung ano talaga ang totoong galing ng isang doktor. So Wanjing, alam mo na kung anong gagawin mo, di ba? Basta mailigtas mo lang si Papa. Kaya kong ibigay kahit ano kapalit. Wanjing. Habang isinasagawa ang operasyon, napakatagumpay ng operasyon. Miss Suo, pwede ka nang maging kampante ngayon. Oh, tingnan mo, sinabi ko yan, kinaya ko talaga. Hindi tulad ng iba dyan. Isang guro lang sa bundok, nagpapanggap pa dito na doktor. Nako, may masama. Nagkaroon ng intracerebral hemorrhage ang pasyente pagkatapos ng operasyon. Ano? Maaaring magresulta to sa brain death ng pasyente. Paano naging posible yan? Maayos naman na naging matagumpay ang operasyon. IC check ko agad siya ngayon. Oo. Ano, ang lakas ng loob mong saktan ako. Alam mo ba kung anong posisyon ko sa Japan? Doktor kang di marunong sa Japan, kulang ka sa kaalaman. Walang malasakit sa buhay. Hindi karapat-dapat mabuhay. Baliw ka na ba? Go Chain J, alam mo ba kung ano na ang lagay ngayon? Nasaktan si Dr. Shanshan. Sino pa ang gagamot? Ako na ang gagawa ng operasyon. Nagkukunwari ka pa dyan, ha? Alam mo ba kung gaano nakakritikal ang sitwasyon? Guchenj, pwede ba akong magtiwala sa'yo? Siyempre pwede. Sino ka ba talaga? Buhay ng tao ang nakataya. Dito ka pa nagsasabi ng kung ano-ano. Dr. Don, nandito na kayo. Dun Junhang, henyong doktor, direktor, hindi ba tinawagan na kita noong una? Na si Sir Gu ang mag-o-opera? Si Sir Gu po. Ano? Paanong si Gu Chainjay ang naging guro ni Dr. Don? Kaya pala, totoo lahat ng sinabi ni Chang. Wala nang dapat patagalin pa. Simulan na natin ang operasyon. Opo. Mamaya na kita utusan. Sandali lang, Gu Chainjay. Naniniwala ka na talagang isa kang doktor? Paano kung may mangyari kay Sir So? Kaya mo bang panindigan yon? Lahat ng nalalaman ko sa medisina ay tinuro ni Sir Go. Ikaw, anong karapatan mong questionin siya? Ay hindi makapaniwala. Isang guro sa bundok, paano matututong magturo ng medisina? Alam ko na. Siguradong si Boss Yao ang nagbayad sa inyo. Para lang tumulong kay Gu Chainjay. Feng Zihao, tumigil ka na. Hindi na pwedeng mapatagal pa ang lagay ni Papa. Changsh, pakiusap. Sana mailigtas mo si Papa ngayong beses na to. Huwag kang mag-alala, walang mangyayaring masama kay Tito. So Wanjing, nagtiwala ka pa talaga sa ganitong walang silbi? Pagsisisihan mo yan. Sa totoo lang, kami sa Angkang Feng ay may koneksyon na kay Long Sui at kay War God. Ang kuya ko ngayon ay naging alagad na ni War God. Hintayin nyo lang ang mangyayari. Director, ihanda ang disinfect at damit pang opera. Kailangan nang simulan ang operasyon. Opo, sumunod po kayo sa akin. Feng Zihao, umalis ka na dito. Hindi ka namin kailangan rito. Habang isinasagawa ang operasyon, HMM. Bakit ka pa nandito? hindi ba halata? Para lang hulihin sa batas ang kriminal. Anong kriminal?
Si Go Change na nakit dito ng tao. Kung hindi ba siya salarin, sino? Hindi ka pwedeng pumasok. Si Changji ay nag-opera pa sa tatay ko. Mr. Feng, hindi ba pwedeng tapusin muna ang operasyon? Sino ang nakakaalam? Baka gumawa pa ng kalokohan si Go Change habang ino-opera. Tayo na. Hindi mo ba alam na ospital to? Ano ka ba? Parang aso ka akong tumahol. Ayan siya. Siya ang nanakit dito ng tao. Hulihin niyo siya. Tagumpay ang operasyon, huwag kang mag-alala. Si Xiangshan Zhengxiong, doktor pero walang silbi. Walang malasakit sa buhay ng tao. Kung sinuntok ko man siya, anong problema? Sir Go, pakiusap sumama po kayo sa amin para sa investigasyon. Sige, walang problema. Changji, ikaw. Wanjing, huwag kang mag-alala. Si Tito Su ay inaalagaan ni Little Duen. Magpahina ka. Nakakainis. Kailangang mamatay yang si Go Change na yan, Dr. Shanshan. Huwag kang mag-alala. Si Go Change, nakakulong na sa Hua City Jail. Pagpormal na siyang nakakulong. Maghahanap ako ng tao roon para tapusin na siya. Oh. Mas maganda yan. Kamusta na ang dapat gawin? Dun sa tatay ko, nakipag-ugnayan na kami kay Longswai ng Zaya Country. At ang kuya ko naman. Nakuha na ang tiwala ni War God. Huwag kang mag-alala, ayos lang lahat kung makakakuha ka ng mahalagang impormasyon. Bubuhos namin lahat ng suporta mula sa Japan para ang pamilya nyo, Feng, ang maging number 1 na prominenteng pamilya sa Daksha. Hello, ako si Su Wanjing. Maihihingin sana akong tulong. May kaibigan akong nakakulong ngayon sa Hua City Jail. Ang pangalan niya Gu Changji. Hello, pakihintay lang saglit. Hello, ako si Su Wanjing. May kaibigan akong nakakulong sa Hua City Jail. Hello. Gu Changji, huwag kang mapapahamak sana. Boss Yao, yung teacher ninyo, nakakulong na sa Hua City Jail. Ano? Hua City Jail. Yang si Chen Yu, grabe palalakas ng loob ng mga tauhan niya. Chen Yu. Mga tao mo ang nagdala kay teacher roon. Warden ng Hua City Jail, Gu Change, alam mo ba ang kasalanan mo? Wala naman akong kasalanan. Nanakit ka ng dayuhang doktor. Malinaw sa CCTV. Nagmamatigas ka pa? Bakit mo pinapabango ang mga doktor na yan na hapon na walang malasakit sa tao dito sa bansa namin? Bastos mo, sinaktan mo na nga ang tao, ang tigas pa ng ulo mo. Anong klaseng warden ka ba dito sa Hua City Jail? Mukhang. Kailangan pa sigurong paglinisin. Ni Chen Yu ang lugar na to. Go Change, lakas ng loob mo. Tinawag mo pa ng diretso ang pangalan ng warden. Eh ano naman kung tawagin ko siya direkta? Go Change, alam mo ba kung anong lugar ito? Ang lakas ng loob mong Bastiusen, ang hari ng presinto ng mga kulungan. Gagawin kitang desperado, hindi ka makaligtas kahit gusto mo pang mabuhay o mamatay. Sinasabi ko sa'yo, mas mabuti pang tanggalin mo yung kamay mo dyan. Kung hindi, baka mawalan ka ng kamay. Eh kung hindi ko tanggalin, anong gagawin mo? Ano, kaya mo ba akong galawin? Paano? Sabihin ko sa'yo. Dito sa kulungan ng Huacheng. Ako ang batas dito. Warden. Ano bang emergency at anggulo mo ay parang magugunaw ang mundo? Warden. Nagpadala ng urgent na memo si hari ng presinto ng mga kulungan. Pinaparilis niya agad si Gu Change. Imposible yan. Warden. Bakit naman papakialaman tayo ng ganyang kalaking opisina, maliit na kulungan lang tayo? Sinasabi ko sa'yo, magsisisi ka pa. Ano? May ginawang milagro ka na naman, ano? Pinagplanuhan mo ba to? Ayaw mo pa rin palabasin ako. Hoy, Nabayaran ka ba ng pamilya Feng? nagsisinungaling ka. Chen Yu, hari ng presinto ng mga kulungan. Andyan na si hari ng presinto ng mga kulungan. Go Change, mamamatay ka na talaga sa pagkakataong ito. Hari ng presinto, ano bang dahilan at napabisita ka dito? Gusto mo mamatay? Magandang araw po, Teacher Go. HMM, hari ng presinto. Bakit mo ako sinampal? Teacher Go, bakit siya? Teacher Go, Walang modo, bastos ka. Kailangan pa bang ikaw ang humusga kung sino si Teacher Gu? lumuhad ka. Teacher Go. Teacher Go, pasensya na, hindi ko po kayo nakilala. Nagkamali ako. Patawarin niyo na po ako. Tama na, dalhin na yan.
Ilabas nyo na. Teacher Go, nagkamali po ako. Patawarin nyo na po ako. Teacher Go. Sir. Ngayon po, nasaktan nyo si Yamano Masayoshi. Nagkaroon ng matinding issue sa Japan. Sinamantala pa ng Japan para atakihin ang bansa natin sa politika. Gusto nyo po ba ng lugar na matataguan muna? Wala naman akong kasalanan. Para saan pa ako magtatago? At saka, ang liit ng Japan kumpara sa atin, walang dapat ikatakot dyan. Kung ayaw nila, di tapusin na lang natin. Opo. Siya nga pala, pakihanda mo na lang yung sasakyan. Pupunta ako sa ospital mamaya. Baka mag-alala si Wan King. Opo. Central Hospital. Wan King, Chang, bumalik ka na. sabi ko sa'yo, huwag ka nang mag-alala. Kumusta na si Tito? Sabi ni Ifeduan, stable na raw ang kondisyon ni Papa. Mga 3 hanggang 5 buwan, makaka-recover na siya ng buo. Salamat sa pagliligtas mo kay Papa. Noon, nagkamali ako ng intindi sa iyo. Kasalanan ko yon. Hindi dapat ganito ka-formal ang trato natin sa isa't isa. Alam mo naman ako. Alam ko ang nararamdaman mo. Pinapahalagahan ko talaga yan. Inaamin ko, gusto rin kita. Pero ngayon, hindi pa talaga panahon. Bakit? Hindi mo pa rin ako pinagkakatiwalaan? Pinagkakatiwalaan kita. Alam ko naman noon na wala kang magawa kundi umalis. Napatawad na rin kita. Pero, ang pinaka-importante sa ngayon para sa akin, pagdating ng pagising ni Papa, ayusin ko muna ang kumpanya. Wan King, hindi dapat tayo nagtatakdaan ng linya sa isa't isa. Bahagi ang subgroup ng pamilya niyo. Huwag mong hayaang mahila ka sa aming internal na gulo. Sige, pupunta na ako ngayon. May kailangan sa opisina. Kailangan ko munang bumalik. Hatid na kita. CJ. Tara. Stepmom ng Su Group, Su Wanqing, may mukha ka pa talagang bumalik dito. So Laiji, so group, ang tagal mo namang bumalik. Tapos na ang meeting ng mga stockholder. Ako na ngayon ang bagong direktor ng Su Group. Tita, Liji. Dito pala kayo nag-abang ha. Kaya pala, plano niyo na to lahat. Su Wanqing, hindi ko maintindihan ang ibig mong sabihin. Ikaw kasi ang hindi. Karapat dapat sa posisyon na to. Kaya nilaipat ka ng mga stockholder. Noong gabi pa lang, nagduda na ako. Bakit nung malubha si Papa, wala kayong dalawa? Isang gabi kayong abala. Nagawa niyo na gusto niyo, di ba? Siguro hindi niyo pa alam, tagumpay ang operasyon ni Papa. Sabi ng doktor, 3 buwan lang, gagaling na siya. Ganoon ba? Aba, ayos lang. Kung gagaling si Papa, edi ayos lang. Hindi ko naman balak magtagal dito sa pwesto. Ganitong usapan, pagbalik ni Papa, isasauli ko agad sa kanya ang pagkapresidente. Suliji, palagay mo ba, pwede ka maging president ng subgroup kahit hindi mo inasikaso si Papa? Anong paraan ng pagsasalita mo sa kapatid mo? Sino ka ba? Ma, siya yung ex-boyfriend ni Su Wanqing. Yun bang nagpasikat ng eskandalo kahapon sa station ng guro? Yung umakyat ng bundok para magturo. Ikaw ha, inutil. Anong karapatan mong magpasikat dito sa Su Group? Ako ang nagpagaling kay Tito Su. Hindi ko rin inakala na ganito kayo tratuhin ng pamilya nyo ang taong tumulong. Isang hamak na guro raw mula bundok. Paano mo raw nailigtas? Dahil ba nagturo ka kay Boss Yao? Feeling mo angat ka na rito? Anong sabi mo at tinawag mong tagapagligtas ng Su family? Ang totoo, si Gu Changji ang nagligtas kay Papa. Su Wanqing, nasisiraan ka na ba? Isa lang naman yung girong hampas lupa. Baka marunong na rin mag-opera yan. Su Wanqing, ang bilis mo mag-imbento ng kwento. Pinapapanggap mong ex-boyfriend mo ang hero ng pamilya para maaga mo ang posisyon ng presidente. Anong nangyari? Wanqing, di ba nasa ospital ka dapat? Bakit bigla kang bumalik? Saktong dumating kayo. May pinakilala si Su Wanqing na lalaki rito. Sabi niya, ito raw ang gumamot kay Mr. Su. Ano, conscious na si Mr. So, huwag kayong maniwala dyan. Yan, isang gasgusing guro lang yan mula bundok. Ano bang alam niya para gamutin si Papa? Magsabi ka nga ng totoo, gising na ba si Papa mo? Hindi pa, pero sabi ni Changji, mga 3 buwan lang gagaling na si Papa. Hindi pa gising, hindi pa gising. Tapos kung ano-ano sinasabi mo, malinaw na hindi mo matanggap na natanggal ka sa board. Ate, manatili ka na lang dito, magpaka-prinsesa ka na lang. Kung hindi mo gusto, pwede ka rin mag-asawa kay Feng Xiao. Hindi ka naman bagay maging presidente. Hindi ko kayo niloloko. Kung ayaw niyo maniwala, pwede niyo tanungin ang direktor ng Huaqing Hospital. Pati si Duan Junhang, sikat na manggagamot ng Yanjing. Makakapagpatunay silang pareho. Su Wanqing, ang labo na ng sinasabi mo.
Paano magkakaroon dito ng bigating doktor na si Duan? Para lang sa kumpanya at sa tatay mo. Kayang-kaya mong isugal pati kahihiyan mo. Hindi ko kayo niloloko. Hello. Ganoon ba? CJ, naintindihan ko. Katatapos lang tumawag si Xiao Duan, gising na raw si Tito. Gising na si Papa. Ang galing mo umarte. Gu Chen Jay, yang tinutukoy mong Xiao Duan. Hindi kaya yun ang pinakamalupit na si Dr. Duan. Bakit tatawagan ka ng isang sikat na doktor? Kung ayaw niyong maniwala, pumunta na lang tayo sa ospital para patunayan. Tama si Change. Sama-sama tayong magpunta sa ospital. Sige, Tara. Tingnan natin. Kung paano nga ba Gina mo nitong hampas lupang taang tatay ko? Oo nga, tingnan lang natin. Kayo ang nagsisinungaling. Tara, Tingnan nyo na, ni Anino, walang tao sa loob ng kwarto. Anong gising daw? Bakit parang naging ganito ka? Kasalanan ko ta. Hindi ko naalagaan ng maayos simula nung namatay ang mama mo. ikaw talaga, lumaki ka lang ng may tatay pero walang nanay na nagturo sa'yo. Ate, sinasabi ko lang, mas mabuti pang magpakabait ka na at aminin ang mali mo. Huwag ka nang magpakahiya dito. Kahit sabihin niyo pa ang kahit ano, pero huwag niyong babanggitin ang tungkol sa nanay ko. Pareho kayong dalawa, tumahimik na ha. Alam niyo ba kung sino si Wan King? Walang silbi ka. Ikaw, tumahimik ka nga. Malay mo, ikaw pa ang nagturo ng masama kay Wanching. Ang dami mo pang sinasabi. Sinasabi mo na ikaw ang nagpagaling kay Oldso ng pamilya namin. Nasaan si Oldso namin? Oo, nga, lagi mo ngang sinasabi na kilala mo si Duan, yung kilalang doktor daw. Sa itsura mo, karapat-dapat ka bang magbanggit ng pangalan ni Duan, yung magaling na doktor? Ano pa? Ano pang sinasabi mo na si Duan, yung kilalang doktor? Si Xiao Duan daw. Grabe, kapal mo talaga. Kanino ka ba nagsasabing walang hiya? Sinasabi ko mismo, si Gu Chen Jay ang walang hiya. Tingnan ko na lang kung sinong aso ang susubok tumutol. Tumahimik ka na. Suho, chairman ng sushi group. Tay, paano ka nagising? Tay, Oldso, nagising ka na. ayaw nyo ba akong makita na gumising? Tay, syempre naman lahat kami gusto kang magising. Tay, hindi mo lang alam. Sa panahon na koma ka, ang ate ko, siya yung dahilan kung bakit nalugi ang kumpanya ng hindi bababa sa 50 bilyon. Lumayas ka, Tay, ako. Oldso, alam mo ba, yung anak mo, sinayang lahat ng pera ng kumpanya. Si Aji, nitong mga panahong to, walang tigil na naghanap ng paraan para masalba ang kumpanya. Tay, hindi ko nagawa ang kahit anong magpapahiya sa kumpanya. Wanching. Alam na ni Papa ang lahat sa panahong ito. Ang dami mong tiniis. Akala ng dalawang to, dahil nagkasakit ako, wala na akong alam sa nangyayari, ang tatapang ninyo. Sinamantala nyo pa pagka may sakit ko, inilipat ang pera ng kumpanya. Gusto nyo pang tanggalin si Wanching sa board of directors. Nagising na ako, akala nyo ba makukuha nyo pa ang gusto nyo? Tay, huwag kang maniwala sa mga sinasabi ng ate ko, puro bola lang yan. Niloloko ka lang talaga niya. Oldso, itong Suwanching pa, sinasabi pa. Na yung guro sa bulubunduking lugar, ang nag-opera daw sa'yo. Hindi ba nakakahiya yun? Grabe, hindi mo man lang kilala kung sino ang totoong magaling. Ang sakit ni Suho. Yung guguro mismo, siya ang tumulong sa operasyon. Duan, yung magaling na doktor. Ikaw, kanino mong sinasabi guro? Guro. Ang sakit ni Suho, na-test ko na lahat. HMM. Wala nang problema, kailangan mo na lang magpahinga ng mabuti. CJ, noted. Hindi ito possible. Si Gu Chen Jay, guro lang sa bulubunduking lugar. Paano magiging guro ni Duan, yung kilalang doktor? Tumahimik ka na, ayoko nang makita kayo mag-ina dito. Ngayon, bilang pinakamalaking shareholder ng Sushi Group, inaanunsyo ko, itatalaga ko si Su Wanching bilang susunod na Chief Executive Officer ng Sushi Group. Palalayasin si Su Laiji at ang anak niya sa Sushi Group. Tay, tunay na alam ko na ang pagkakamali ko. Tay, please, bigyan mo pa ako ng isa pang chance. Tay, Oldso, hindi naman pwedeng ganun. Kami. pagod na ako. Duan, kilalang doktor. Palabasin mo na sila. Kailangan ko ng pahinga sa inyo dalawa. Magpaalam na kayo. Ginoong Go, sobrang pasasalamat ko sa pagligtas mo sa akin. Sisiguraduhin kong suklian ko yun. Pero sana, umalis ka na lang sa buhay ni Wanching. Tay, Wanching, huwag ka munang magsalita. Tanda, anong pinagsasasabi mo dyan?
Siguro nga lang ang nagligtas sa'yo kanina, hindi mo ba alam ang magbigay utang na loob? Duan, kilalang doktor, alam ko mataas ang posisyon mo. At marunong rumispeto sa guro, pero mula sa bibig ng director. Ginoong Go, nagpasama pa raw sa Dragon Commander at General War God. Dragon Commander, General War God. Change, kailan pa nangyari yan? Hindi magsisinungaling si Tai. Kailan mo pa ba nabangga ang dalawang yon? Wala akong maalalang nagkamali ako sa kanila. Paano kayang nagawang magalit ng dalawang yun kay Gogoro? Sila kasi ang Uy, Xiao Duan. kinuwento sa akin ng director. Ang pamilya ni Feng Zihao, konektado na sa Dragon Commander at General War God. Ang kuya niyang si Feng Tianhao. Pati naging student na ni General War God. Student ng General War God? Grabe, kung totoo ngang student ng General War God, mas lalo ngang hindi dapat matakot. Duan, kilalang doktor, alam kong mataas kang tao. At si Ginoong Go ay eksperto rin sa medisina. Pero yung dalawang yun, hawak na ang kapangyarihan ng militar, mga big time ng bansa. Grabe sila talaga. Malas natin. Hindi makakatulong. Yung eldest ng Feng Group, si Feng Tianhao, kakalanding lang ng eroplano 1 oras na ang nakakaraan. Nagpadala pa ng espesyal na imbitasyon sa Su family natin. Ano? Ano kaya gusto nila? Si Feng Tianhao ay magpapa-invite ng dinner sa Yuncheng Grand Hotel para sa lahat ng importante sa Huacheng. At espesyal na inimbita yung ate ko na pumunta. Ano? Sinabi pa ni Feng Tianhao, kung hindi pumunta ang ate ko, ang Su family natin malulugmok habang buhay. Tai, kumusta ka na? Wan Ching, kailangan mong tulungan si Tai sa pag-manage ng sushi group ng maayos. Tulungan mo muna si Uncle sa pagpunta sa kwarto. Pasensya na. Hindi ko kayang bitawan ang sushi group. Yun ang pinaghirapan ng tatay ko. Suportado kita. Pupunta ako sa dinner mamayang gabi. Sasamahan kita. Hindi na kailangan, Change. Ngayong panahon, makakahanap ka ng mas magaling pa. Hindi ako karapat-dapat para sa'yo. At si Feng Zihao, mukhang may masama pang balak. Lalo nga akong dapat sumama sa'yo. Nagalit mo ang Dragon Commander at General War God. Hindi pa lalagpasin ng Feng family ang ginawa mo. Pupunta ka, siguradong mapapahamak ka. Hindi ko papayagang pumunta ka at maging delikado. Miss Suo. Grabe ka naman, parang minamaliit mo si Gogoro. Kung si Gogoro ay naging guro naming dalawa ni Xiao Yao, bakit hindi siya maaring maging guro ng mas marami pang magaling? Anong nangyari? Akala mo magaling ka na? Hindi naman. Marami pa akong dapat matutunan kay Guro. Pero si Change, kahit gaano siya kagaling, hindi naman siguro siya magiging guro ng General War God at Dragon Commander, di ba? Inimbitahan kami ng Feng family kasama si Xiao Yao. Kaya swak lang. Zihao, ipinasa na sa'yo ni Papa ang gawain. Ganito kasimple lang na gawain, hindi mo pa magawa? Ganoon ba kahirap ang Su-group? Kuya, ito kasi, sumama si Go Change kina Yao Yunling at Duan Junhang. Kaya nga ako, isang babaeng pinakamayaman lang yan, tsaka isang kilalang doktor, ganoon lang yun. Huwag mong kalimutan, ang master ko ay isang warlord na napaalis ang 10 pinakamagaling sa border. Kuya, kaya ikaw na ang bahala ngayon. Change, bakit hindi ka na lang umuwi? Wala namang magandang intensyon si Feng Tianhao. Okay lang, huwag kang mag-alala. Mamaya darating din sina Xiao Duan at Xiao Yao. Kahit dumating pa ang War God ngayon, hindi sila maglalakas loob na galawin ako. Tianhao, sa pagkakataong ito ay naging disipulo ka na ng War God. Pero sana hindi mo kami kalimutan, mga tito mo. Tito, sobra ka naman magalang. Ang gusto ko lang naman, mas marami pa sanang makipag-collaborate sa Feng family natin, di ba? Simula nung magpaalagad ang eldest ng Feng family kay War God, ibang-iba na talaga siya. Terra, magtagay tayo. Terra na, Terra. Go Chain J. Talagang naglakas loob kang pumunta, ha? Ikaw ba si Go Chain J? Eh di dahil nandito ka na. Wala ka ng atrasan. Ganyan ba ang level ng disiple ni War God? Ano bang ibig mo sabihin, Go Chain J? Bilang disiple ni War God, dapat nagsisilbi ka sa bansa. Pero ginagamit mo lang ang kapangyarihan mo para sa pansarili. Inaabuso mo ang mga tao. Feng Tianhao, sagutin mo ako. Kung wala kang ebidensya, anong karapatan mong pigilan akong umalis? Go Chain J, bukod sa pananakit mo sa VIP mula Japan, kanina nilate mo pa ang War God at ang Dragon Commandant. Malaking kasalanan yan. Nilait ang War God. Nilait ang Dragon Commandant. Kung walang pruweba, nag-akusa ka ng mali sa iba. Hindi ba insulto yon sa pangalan ni War God? Ako na mismo ang patunay niyan. Mukhang magaling ka sa palusot, ha?
Kung may nilate ako sa master ko at Dragon Commandant, ako mismo ang mag-iimbestiga niyan. Pero ngayon, kailangan mo pa rin sumama sa mga tao ko para sa investigasyon. Investigasyon. Changsh, mag-ingat ka, baka pilitin ka nilang umamin. Relax, walang makakadala sa akin ngayon. Hindi ka raw madadala? Tingnan natin kung talagang hindi ka madadala ngayon. Sino ang nagbabalak dalhin ang teacher ko ha? Yao President, kung noong 3 araw lang ang nakaraan, baka kinabahan pa ako ng kaunti sa'yo. Pero ngayon, may connection kami kay Dragon Commandant. At ako pa mismo ang direct disciple ni War God. Yao President, hindi ka naman siguro makikipagbanggaan kay War God, di ba? Feng Chanhao. Ikaw yata ang nakikipagbanggaan kay War God. Yao President, bakit mo palaging pinoprotektahan si Gu Changji? Dahil ba naging teacher mo siya noon? Isang salita lang ni War God. Pwede nang mawala ang Yao Group dito sa Daksha. Yao President, ano bang pinagsasabi mo? Direct disciple ako ni War God. Bakit ko siya lalabanan? Sabi mo nang sabi disciple ka ni War God. Eh sino naman ang teacher ni War God? Ang teacher ni War God? Siyempre, si Dragon Commandant na walang talo. Eh ang teacher naman ni Dragon Commandant. Yao President, anong ibig mong sabihin? Sinadya mo bang patagilan to? Sasabihin ko na sa'yo, kahit sino pa ang dumating ngayon. Kailangan pa rin sumama siya sa amin. E paano kung ako? Ang hindi papayag? Pati mismong kilalang doktor ng Daksha nandito na. Talagang ang hindi basta-basta si Gu Changji. Dr. Duan. Magaling ka talaga sa medisina. Pero kahit ganun, War God at Dragon Commandant pa rin ang mas mataas. E paano kung naligtas ko na ang buhay ni War God? Anong gagawin mo? Naligtas mo ang master ko? Hindi ko alam kung utang na loob ko bilang tagapagligtas ang mas mabigat. Oh, ang pagiging disciple niya. Dr. Duan. Isang beses ka lang nakapagligtas. Pwede ba ulit-ulitin? Hindi na kailangan ni master ang tulong ko. Sakto lang kasi na espesyal ang araw ngayon. Kung hindi, wala sana akong makitang pagkakataon para magpakitang gilas. Salamat din sa'yo, ha? Gu Changji. Kahit anong gawin ni Dr. Duan may araw pa rin. Huwag ka nang umasa. CJ, maghihintay lang ako dito. Sinasabihan lang kita. Huwag kang maging padalos-dalos. Kasi may mga bagay kapag nagawa mo na, hindi mo na mababalikan. Iabot mo sa akin ang espesyal kong cellphone. Tatawagan ko si Master. Personal kong aarestuhin ka. Itong cellphone na to, regalo ni War God kay kuya ko. Oh kuya, ito, ordinaryong cellphone hindi talaga makakontak kay War God. Ito lang ang pwede. Alam mo na? Baka hindi naman yan umubra, sirang phone lang yan. Gu Changji, anong pinagsasabi mo? Itong phone na to, personal na ibinigay ni War God sa kuya ko. Imposibleng hindi makontak. Kagabi, nakatanggap ako ng balita. Si kamatayang mandirigma ng Japan, si Jujin Tailang. May dalang tao para salakayin ang border ng Daxia. Si Zhao Xinyu. Malamang ngayon, nasa bakbakan pa sa border kasama ang mga yon. Sa tingin mo may oras pa siya? Nasagutin ang tawag mo, bilang apprentice ba naman? Gu Changji, hindi ka ba naging teacher sa bundok nitong mga nakaraang taon? Baka extra ka lang. Talaga sa drama. Ang galing mo umarte, kala mo talagang alam mo ang nangyayari sa bansa. So Wanjing, ito ba ang napili mong boyfriend? Lahat ng kasinungalingan sige lang banggitin niya. Hindi man lang niya tinignan kung sino kausap niya. Direct disciple to ni War God. Paano hindi niya alam ang kilos ni War God? Si Gu Changji talaga sobrang arte. Mga ganyang sikreto ng bansa, hindi dapat basta-basta sinasabi yan, malalaki ang parusa. Tama, pabiro-pabiro niya lang na ganyan, baka hatulan pa siya ng kamatayan. Kung hindi ka naniniwala, kunin mo na lang phone mo. Tawagan mo si War God para makita natin. Kung sasagutin ka niya, Sige, maglalantad ako. Ipapakita ko sa inyo kung ano talaga sasabihin ni War God. Baka nga tama ang hula ni Gu Changji. Walang sumasagot sa tawag kay War God. Ay, mukhang hindi nga sinasagot ng master mo ang tawag mo, ano? Tama si Teacher Go. Kuya, ano tong nangyayari? Ano tong nangyayari? Abala lang si War God, tapos ka na ba dyan? mukhang ako pa ang nakatama ng hula. Hindi talaga sinagot ng master mo ang tawag mo. Gu Changji, kung ano-ano na pinagsasabi mo. Hindi ko ba alam ang ginagawa ng master ko? Sabi ko naman sa inyo, nasa mission na yon si Zhao Xinyu. Paano niya masasagot ang tawag ng apprentice niya? Itong tawag, wala na talagang sagot, wala na talagang palabas. Tera na tayo, master. Kuya, huwag mong hayaang umalis sila. Huwag kayong sobrang abusado, Fang family.
Pag ganyan pa rin kayo, ngayon mismo pwede ko kayong iwan ng walang preno. Go Chain J, swerte mo ngayon. Pag nakontak ko si Master, yun na ang katapusan mo. Feng Chenhao. Sinasabi ko sa'yo. Bilang disipulo ni War God, feeling mo ba, karapat-dapat ka? Wanjing, tara na. Central Hospital. Aakyat muna ako para ipaliwanag kay Papa ang nangyari ngayong gabi. CJ, mamaya ipapacheck kay Xiao Duan kung maayos ba si Tito. Sorry ha, Change. Hindi na kailangan mag-sorry sa pagitan natin. Mag-ingat ka na lang mabuti. Teacher, kailangan pa bang sabihin kay Zhao Kuya ang nangyari ngayong gabi? Hindi na kailangan. Baka maapektuhan pa ang mission niya. Gusto ko rin naman makasagupa ang Feng family ng harapan. Kuya, hindi pa ba nakukontak si War God? Mukhang tama ang hinala ni Gu Chain J. Baka nasa isang mission talaga si Master. Paano mangyayari yon? Hindi mo ba nakita si Gu Chain J? Ano bang relasyon nila ni Yao Yunling? Hindi nakakapagtaka kung may naririnig silang bali-balita. Huwag kang mag-alala. Kapag nakontak ko na si Master, si Gu Chain J, hindi dapat kinakatakutan. Pero paano yung may bakang siyang sina Yao Yunling at Duan Junhang? Sa tingin mo ba, sa harap ng purong panganib, ipagtatanggol pa nila si Gu Chain J? Lalo na't ang background natin ay mula sa Wakoku. Kapag nakuha na namin ni Papa ang mga military na impormasyon ng Daksha, pwedeng magsimula ng full-scale war ang Wakoku. Papa, naniniwala ako kay Guchange. Wan Qing, hindi ko naman intensyon hadlangan ka, pero hindi natin kaya ipag-away si Battle God. Wala namang nangyari sa kanya ngayong gabi. Ngayong gabi, hindi kasi niya makontak si Battle God, pero may proteksyon pa siya ni Boss Yao at ni Dr. Duan. Si Feng Tianhao, habang buhay na lang ba siyang hindi makakatawag kay Battle God? Sina Boss Yao at Dr. Duan, kaya ba nilang protektahan si Gu Chain J ng habang buhay? Baka nga hindi niya kailangang protektahan. Wan Qing, masyado kang inosente. Makinig ka sa akin. Maghiwalay na kayo ni Gu Chain J. Kung hindi, ang Su family natin, baka tuluyang masira. Sir, ayos na ang usapan sa side ni Suho. Plano niyang mag-host ng isang salo-salo. Aanyayahan niya ang mga sikat sa buong mall. CJ, sinabihan na ako ni Wan King. Gusto niyang pumunta ako para kumbinsihin ko si Uncle. Kaya si Su Wanqing. Nagtitiwala talaga siya sa akin ngayon. Ngayong gabi, special kong inimbita ang dalawang anak na lalaki ng Feng family dito. Wan Qing, mabuting humingi ka ng sorry sa kanila ng maayos. Hindi naman maganda lagi intensyon nila sa atin. Alam ko. Pero ngayon ang Feng family, may koneksyon na sila sa military. Wala tayong magagawa kundi magkompromiso. At saka, ang Feng family lang din ang maaaring tumulong sa Su family na malampasan ang hirap. Pero, Alam ko namang gusto mo si Gu Chain J, at nagpapasalamat din ako sa kanya. Pero, kailangan nating isipin ang lakas sa likod ng Feng family. Kuya, nabalitaan ko na nakausap mo daw si Battle God kamakailan. Oo, tama. Sabi ni Master may sikretong mission daw siya, at malaki ang naitulong niya sa bansa. Nasabi mo na ba sa kanya yung tungkol kay Gu Chain J? Hindi pa, hindi ko pa nasabi. May mas malaking gagawin si Master ngayon. Kailangan niya ng tulong ko. Yung mga bagay tungkol kay Gu Chain J, maliit na bagay lang yon. Madali lang yan ayusin. Ganun, ano bang malaking bagay yon? May bigating tao daw na pupunta sa Huacheng. Siya mismo ang mag-host ng salo-salo para sa bigating tao. Dumating ang dalawang binatang ginoo ng pamilya Feng. Talagang naparangal ang pamilya So dahil sa inyong pagbisita. Wan Qing, bakit hindi ka pa ba mabati sa dalawang ginoo? magandang araw po mga binatang ginoo ng Feng. Bakit wala si Gu Chain J? Hindi ba lagi siyang nakabuntot kay Miss So? Sihaw, anong klaseng pagsasalita yan? Nakakahiya ka kay Ginoong Sunyan. Hindi ganyan si Change, hindi siya nakabuntot. Wan Qing. Dalawang Ginoong Feng. Ang pamilya Su namin. Kami at si Gu Chain J. Wala namang masyadong ugnayan sa isa't isa. Ganun ba? Pero parang nakita ko silang magkasama ni Su Wanqing Sa tingin ko may mata talagang magaling si Ginoong So. Alam kong sino yung nagpapanggap na malakas. Si Gu Chain J, mahilig talaga sa ganyan. Tama ka, Kuya Feng. Pa, si Change, iniligtas niya ang buhay mo noon. Bakit? Wanqing, tumigil ka na nga. Ginoong Su. Malapit nang dumating mismo si General Zon sa Huacheng.
para magdaos ng handaan para sa isang bigating bisita. Kung ang pamilya So ninyo ay gusto ring dumalo, kailangan yung putulin na lahat ng koneksyon kay Gu Changjae. Kuya, masyado mo namang iniisip yan. Hindi naman interesado si Miss So sa handaan natin. Nakakatawa naman, interesado ang pamilya So namin na dumalo sa handaan ni General Zon. Kung ganun, para ipakita ang sinseridad. Kung si Su Wangqing ay papayag sumama sa aming magkapatid, 1 buwan, baka pwede naming isama ang pamilya So sa handaan ng pamilya Feng. Feng Zihao, ano ba yan? Nagsasabi ka na naman ng kalokohan. Itigil mo na ang ilusyon mo. Ginoong Feng, hindi mo ba alam na sobra na yang sinasabi mo? Kahit pa imungkahi nyo. Naipakasal ang pamilya So sa pamilya Feng. Kami rin, kayo itong umaasa nang wala sa lugar. Si Su Wangqing, yang sapatos na napagdaanan na ni Gu Changjae. May karapatan ba siyang mapabilang sa pamilya Feng? Ikaw. Feng Zihao, ito ay handaan ng pamilya Su. Hindi ka namin inaanyayahan dito. Umalis ka na. Nag-aaway na pala si Miss So at ang magkapatid na Ginoong Feng. Hindi nga, saan kaya humugat ng lakas ng loob si Su Wangqing? Si Feng Young Master isa sa personal na estudyante ni General Zon. Narinig ko na boyfriend ni Su Wangqing si Gu Changjae. At wala siyang pakialam kay General Zon. Laki na ng gulo nito. Su Wangqing, baka hindi mo pa naiintindihan kung gaano kaseryoso ito. Alam mo ba kung sino ang kausap mo ngayon? Ako mismo, personal na estudyante ni General Zon. Baka kasi sobrang tagal mo nang kasama si Gu Changjae. Napapraning ka na rin. Wangqing, anong pinagsasasabi mo? Pa, hindi mo ba naririnig yung sinasabi ni Feng Zihao? Nakakayanan mo pa ba yun? Ibebenta mo na lang ba talaga ako sa magkapatid na iyon? Ako? Aba, Su Wangqing, lumabas na rin ang totoo mong ugali. Hintayin mo na lang si General Zon. Siguradong mawawala na ang So Group sa mundong to. Sa inyo, pakiusap, konting pag-intindi naman. Pakiusap, konting pag-intindi naman. Konting pag-intindi lang. Aba, pwede rin. Sundin mo na lang ang sinabi ng kapatid ko. At sumama ka sa akin sa hotel sa Yuncheng ng ilang gabi. Baka mapagbigyan ka na namin. Hindi ako papayag. Change, bakit ka nandito? Kung hindi pa ako dumating, mabubuli na ang misis ko. Ano ka ba? Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Wala pa namang... Ginoong Go, huwag kang basta-basta namang magsalita dyan. Ang pamilya So namin, wala kaming kinalaman sa'yo. Ginoong Su, alam mo ba kung ano ang tinanggihan mo sa pag-ayaw kay Teacher Gu? Boss Yao. Alam kong estudyante ka ni Ginoong Go. Si Duan, doktor ng milagro, estudyante rin siya ni Ginoong Go. Pero kahit ganoon pa, hindi siya pwedeng lumaban kay Kuya Feng. Kuya Feng, personal na estudyante ni General Zon yun. Baka hindi na rin siya magtagal. Gu Changjae. Noong isang beses hindi ko nasagot ang tawag ng master natin, kasi nasa secret mission siya. Ngayon darating na siya, tingnan natin. Kahit si Boss Yao, hindi ka na mailalabas sa gulo. Kahit mga santo pa, hindi ka maisasalba. Si General Zan? Anong gagawin niya dito? Gu Changjae, inutil ka, hindi mo nga alam eh. Mismong si General Zon darating, para bigyan ng handaan ng isang bigating tao. Bigating tao? Mukhang pati si Boss Yao. Hindi rin alam ang tungkol dito. So Wangqing, sabihin ko na lang sa'yo. Kung hindi mo susundin ang sinabi ng kapatid ko, mula ngayon, mawawala na ang pamilya So sa Daksha. Gu Changjae. Akala mo ba matututo kang pagsilbihan ng babae mo? Balang araw, pagsisisihan mo yan. Pagsisisi? Kayo ang magsisisi. Siguradong tapos na kayo. Sige, alis na tayo. Boss Su, totoo bang ibibigay mo na lang ang anak mo? Wangqing, huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala sa lahat. Ginoong Go. Ikaw ang nakaligtas sa buhay ko. Alam ko, hindi dapat ako nagsasalita ng kung ano-ano. Pero pakiusap naman, huwag mo na kaming idamay kay Wangqing. Hindi namin kayang kalabanin si General Zon. Pa, pero hindi mo naman po ako pwedeng ibenta kay Feng Zihao. Hindi talaga ako papayag. Kung ayaw mo, anong magagawa pa ng pamilya So? Tito, Wangqing. Huwag kayong mag-alala. Habang nandito ako, walang mangyayaring masama sa inyo. Changge, anong balak mo? Kung hindi mo kayang lutasin ang problema, edi ayusin mo yung taong nagpasimuno ng gulo. Kayong dalawa, hintayin niyo magandang balita ko. Ano bang gagawin natin ngayon? Hindi ko pa rin talaga matanggap na si Su Wangqing. Hindi susunod sa gusto natin. Kuya, gusto mo bang makisaya rin? Basta tandaan mo, ang mahalaga ay makuha natin ang subgroup. Yung babae, bonus lang yan. Oo na, gets ko na. Mamayang gabi.
Gagawin kong sunod sa Nyeren sa akin si Su Wanqing. Sige, bye. Good change. Anong ginagawa nyo dito? Ang lakas ng loob mo ah. Alam mo ba kung anong lugar ito? Nasaan ang kuya mo? Ako ang nagtatanong sa'yo ngayon. Hindi ngayon oras ng pagtatanong mo. Mukhang wala siya ngayong gabi. Sige, ikaw na muna ang ayusin ko ngayon. Feng Zihao, inaabuso mo ang kapangyarihan mo, inaapak-apakan mo ang karaniwang tao. Arestuhin siya. Anong ibig mong sabihin? Alam mo ba kung sino ko? Kuya ko, estudyante ni General Zon. Gusto mo na bang mamatay? Alam kong ang kuya mo ay estudyante ni Zhao Xingyu. Ano naman ngayon? Feng Zihao. Baka hindi mo alam kung ano kami ni Zhao Xingyu. Ang lakas ng loob mong banggitin ang pangalan ni General Zon ng direkta. Napakabastos mo. Ano naman kung binanggit ko pangalan niya? Si Zhao Xingyu na yon. Hinahayaan lang na abusuhin ng mga disipo niya ang mga tao. Dapat lang maparusahan. Go Chain J. Go Chain J. Loko ka na talaga. Ang lakas ng loob mong husgahan si General Zon ng ganyan. Ha ha ha. Hintayin mo lang. Si Zhao Xingyu, Yao Yunling, at Duan Junhang magkakaklase silang tatlo. Bibigyan pa kita ng isa pang pagkakataon. Hulaan mo kung ano ang relasyon namin. Magkakaklase. Ha, sila pala ay magkakaklase. Feng Zihao, sabihin ko lang sa iyo ngayon, dito sa Huacheng, marami pa kayong kilalang bigatin, mga mayaman at makapangyarihan, lahat sila magkakaklase. Hindi pwede yan. Lahat sila, estudyante mo. Guro ka lang sa liblib na baryo. Paano mong nagawang madalaang, ganong kagagaling ng mga estudyante? Nakalimutan ko palang sabihin, sila ang pinakamahihinang batch na nahawakan ko. Pinakamahina, ibig mo bang may iba ka pang estudyante? Tama ka, meron pa pala. Yung tinatawag niyong Dragon Shui. Estudyante ko rin siya. Go Chain J. Ganyan ka-bold ang mga kasinungalingan mo. Ang lakas ng loob mong sabihin, ang pinakamakapangyarihang tao sa Daksha. Pati si Dragon Shui, estudyante mo raw? Hindi mo ba nakikitang tatawa-tawa yan? Bahala ka kung maniwala ka. Dalhin siya. Go Chain J, hindi mo pwedeng gawin to sa akin. Kuya ko, personal na estudyante ni General Zon. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Sir, Sige, magsalita ka na. Anong handaan ba to na balak ninyo mga bata? Ang sinasabi ni Feng Tianhao ng bigatin, ako ba yun? sir, Sa totoo lang, gusto lang naming gumawa ng salamat, teacher, banquet, surprise dapat talaga sa'yo. Hindi namin akalaing sinabi ni Zhao Zhenghao kay Feng Tianhao. Kaya ayan napunta na ako dito. Surprise! Parang naging shock na lang yata. Si Feng Tianhao, gusto pa akong patayin sa handaan eh. Pupuntahan ko si Zhao para magpaliwanag. Sandali lang. May ipapagawa pa po ba kayo? Si Zhao Xingyu, hindi na bago sa kanya ang magkamali. Panahon na para turuan siya ng leksyon. Pati na rin si Long Yi. Bilang Dragon Shui, nagpagamit pa sa pangalan ng pamilya Feng dito sa Huacheng. Dragon Shui, siguro naman, nagkataon lang, hindi natutukan itong mga maliit na bagay. Nagagamit na tuloy siya bilang proteksyon ng masasama. Maliit na bagay ba yon? Xiao Yao, nakalimutan mo na ba tinuturo ko sa inyo? Oo, sir, aminado akong mali ako. Hindi ka dapat sisihin dito. Kung gusto nyo maghanda ng isalamat, teacher, banquet, sige lang. Oo, opo. Si Xiang Zhengxiu nga pala. Mula nang umalis siya sa Daxia, ang border ng kanilang bansa ay may kakaibang kilos. Hinala ko, may kinalaman ang pamilya Feng dito. Paulit-ulit mong tanungin, si Feng Zihao mamaya. Kung kailangan, ikaw at si Zhao Xingyu ay pumwesto na agad. Ano? Nawawala si Zihao? Hindi ba kahapon nandyan siya sa Yuncheng Hotel? Hindi ko na pakialam kung anong paraan, basta hanapin niyo siya agad. Sa teritoryo ko, nagawang mawala ang isa sa pamilya Feng. Go Chain J. Imposible. Wala siyang kakayahan sa ganyan. Hello. Ihanda mo ang kotse. Pupunta agad tayo sa pamilya So. Sige po. pa, huwag kang mag-alala. Sabi ni Changsh, aayusin niya lahat, kaya niyang gawin yon. Ay. Binanggit na naman si Gu Chain J. Ngayon, baka ang So group natin. Tuluyan ng mapahamak dahil kay Gu Chain J. Pa, magtiwala ka sa akin. Pati na rin sa kanya. Mag-empake ka na, dali.
Kung mahal mo talaga si Gu Changji, sumama ka na sa kanya. Bumili ako ng bahay sa Yanjing. Pagdating nyo doon, palitan nyo na pangalan nyo. Magsimulang muli. Pa, hindi ko kaya. Sandali pa. Anong sabi mo? Sabi ko, sumama ka na kay Gu Changji. Papa, Hindi ko naman hahayaang pagsilbihan mo ang dalawang hayop na yon. Huwag kang mag-alala, ako na bahala sa Group. Iba pang bagay, huwag mo ng problemayin. May laman ng card na ito. Sapat na para mabuhay kayo ni Gu Changji ng maayos habang buhay. Su Wanqing. Mas mabuti pang ilabas mo na ang kapatid ko. Anong ginagawa mo, matanda? Balak mo bang bigyan ng pera anak mo para makatakas? Kuya Feng, hindi ko alam anong pinagsasabi mo dyan. Feng Qianhao, nandito ka sa bahay ng pamilya Su. Wala kang karapatang magdala ng tao para manggulo dito. Su Jia. Ano bang karapatan ng Su Jia ngayon para magsalita? Hindi na nga kayo masasabing kahit second-rate na pamilya. Hindi labas sa batas ang Huacheng. Hindi ba labag sa batas ang pagpasok mo dito nang walang paalam na may dalang tao? Oo, labag sa batas yan. Ako ang direktang disipulo ng mandirigma. Ang sinasabi ko, yun ang batas. Ikaw, Feng Daxiao. Sa loob nito, may hindi ba tayong pagkakaintindihan? Pagkakaintindi? Kagabi, magkita sila ng kapatid ko sa Yongcheng Hotel, tapos biglang nawala. Sabihin mo nga sa akin, may pagkakaintindihan ba dito? Hindi ko nga nakita si Feng Zihao kagabi. Oo nga. Hindi lumabas si Wanqing kagabi kahit isang beses. Feng Daxiao. Nagkamali ka talaga ng akala. Hindi nga lumabas? Saan napunta ang kapatid ko? Alam ko na. Si Chang, siguradong si Chang yan. Anong ginawa? Gu Changji. Anong klaseng tao si Gu Changji? May kakayahan ba siyang gawin ta? Nag-report lang ako kay Feng Zihao para sa illegal at kriminal niyang ginawa. Pinakulong ko siya kay Huacheng Guard, yun lang. Nahuli ang kapatid mo dahil lumabag siya sa batas. Hindi ba tama lang yon? Feng Daxiao. Kanina sinabi mo ba na ang salita mo ay batas? Kung nagkamali ang kapatid mo, hindi mo ba alam yon? Gu Changji, anong pinagsasabi mong kalokohan? Hindi pwedeng mahuli ang kapatid ko. Kung may ginawang labag sa batas ang tao, natural na makukulong siya. Feng Daxiao, ibig sabihin ba ng isang salita mo, mas matimbang pa sa batas ng Daxia? Buong Huacheng alam na disipulo ako ng mandirigma. Sino ang may lakas ng loob na hulihin ang kapatid ko? Alam ko na. Sigurado, itong babae, ginawa mo ng paraan at napakulong mo ang kapatid ko. Hindi ko ginawa iyon. Huwag mo kong pagbintangan ng walang basehan. Ginawa mo ba o hindi? Kung gusto mong mag-imbestiga sa Su Jia, alam mo na ang sagot. Ginagamit mo ang kapatid ko para takutin ako, upang makapasok sa party. Tama ba? Feng Tianhao. Ang Su Jia namin, kahit nagsimula ng Hamina, hindi naman kami gagawa ng ganitong ilegal at kriminal na gawain. Ayos ka, Suho. Pati ikaw na matanda, may lakas ng loob na ngayon? Feng Tianhao. Kung sa tingin mo, kami sa Su Jia, may ginawang ilegal o kriminal, handa akong sumama sa'yo sa investigasyon. Pero kung aabusuhin mo ang posisyon, at babastusin ang Su Jia ko. Sa kabila ng pagod ko bilang matanda, hindi kita hahayaang magtagumpay. Nga pala. Feng Daxiao, payo ko tawagan mo ang kapatid mo. Kung hindi, malamang may mangyari sa kapatid mo sa loob. Sige, tatawagan ko siya. Hello. Ako si Feng Tianhao. Ako. Ano? Paano siyang nasa kulungan? Walang nag-inform sa akin? Ayan, sabi ko na eh. Kung may paglabag sa batas, siguradong, masasampahan ng kaso ang tao. Hindi ko nga alam kung bakit ka nagkakaloko ngayon. Pumunta pa dito para makisali. Gu Changji, ano bang ginawa mo talaga? Anong ginawa ko? Isang normal na mamamayan lang ako. Nag-report lang ng kriminal. Imposible yan. Di sabihin mo kung ano pa ang dahilan. Gu Changji, wala akong oras makipag-usap dito. Hintayin mong mailabas ko ang kapatid ko. Sisiguraduhin kong hindi ka magtatagal. Umalis na tayo. Okay ka lang ba? Ayos lang ako. Ano bang ginawa mo, Chang? Nag-report lang ako kay Feng Zihao. Gu Changji, wala akong pakialam sa ginawa mo. Dalhin mo ang card na ito. Agad kang sumama kay Wanqing papuntang Yanjing. Gu Changji, malaki na ang galit ng Feng Jia sa'yo. Sa tingin mo makakatagal ka pa sa Huacheng? Sumama ka kay Wanqing sa Yanjing. Baguhin mo na lang ang pangalan. Umpisahan mo ulit ang buhay mo. Uncle, huwag kang mag-alala. Basta nandito ako, walang mangyayari sa'yo. Huwag kang magpadala sa ganitong usapan. Kala mo walang mangyayari sa'yo. Kahit magalit ang Feng Jia, si Feng Tianhao.
Disipulo pa naman ng mandirigma. Yun ang mandirigma ng Dasiya. Ah, na pala. Ito ang imbitasyon para sa party ng mandirigma. Pinapabigay ni Yao Zong sa'yo. Ito. Paano nangyari yun? Pati mandirigma, may imbitasyon sa'yo ni Yao Zong. Hindi siya natatakot na may mangyari sa'yo. Hindi siya kailanman nag-alala sa akin. Kaya relax ka na. Walang mangyayari sa akin. Kung ayaw mo palabasin ng kapatid ko, alam mo ba kung sino ako? Kaya mo ba akong insultuhan ng ganyan? Ako ang disipulo ng mandirigma. Diretso kong sasabihin sa'yo. 3 araw mula ngayon, darating ang master ko sa Huacheng. Pagdating nun, ang mandirigma close guard. Lulubusin ang Huacheng guard nyo. Master, ano? Hinuli nila ang kapatid ko, ako. Nakahanda na. Pagdating mo, pwede na natin simulan ang seremonya. Ako, pupunta sa susunod na araw. Pagdating ko, maraming haligi ng Dasiya ang pupunta rin. Huwag mong sirain ang pangalan ko. Sige, sige, sige. Nandito na pala kayo. Su Wanqing, Su Ho, bakit kayo nandito? Ngayon ang party na para sa mga bisita ng mandirigma. Wala kayong karapatan dito. Feng Tianhao, huwag kang mapanghamak. May imbitasyon kami galing sa mandirigma. Ano? Personal kong ipinamahagi ang imbitasyon na ito. Parang wala akong naibigay sa'yo. Anong ginagawa mo? Totoo ang imbitasyon na ito. Totoo nga ang imbitasyon na to. Kung sinabi kong peke, peke yan. Wala kayong karapatang pumunta rito, Su family. Feng Tianhao, huwag mong masyadong apihin ang iba. Inaapi ko ba kayo? Eh ano ngayon? Baka naman Su family nyo, may lakas ng loob bang kumalaban sa Feng family ko? Ay nako, hindi ba ito ang alalay ni Miss So? Go Chain J. Oh, ano ngayon? Ngayong araw ba may paraan ka para papasukin si Miss So? Bakit hindi? Go Chain J, anong pinagbabasehan mo? Araw ito na ang War God mismo ang nag-iimbita ng mga bisita. May nagawa ka na ba para sa Daksha? May natulungan ka na bang malaki? May naimbento ka bang patent? Ayoko na alalahanin ang nakaraan. Pero yung mga sinabi mo, ginagawa na talaga ng mga estudyante ko yan. Silang mga estudyante ko ang mga star performer at talino ng Daxia. Go Chain J, paikat-ikot ka lang. Gusto mo lang sabihin, na-advisor ka ni Boss Yao? Na-advisor ka ni Master Duan? Bukod sa ipinagmamayabang mong koneksyon, ano pa ba meron ka? Akala mo ba pag nagpalaki ng talento para sa bayan, hindi na yun tulong sa bansa? Go Chain J, gusto mo talagang pumasok ha? Sige, bibigyan kita ng pagkakataon. Ikaw, dito. Lumusat ka sa ilalim ko. Saka lang kayo makakapasok. Change. Wag na lang nating salihan ang event na to, Su family. Okay lang yan, Wanqing. Kalma ka lang. Ngayong araw, si Feng Tianhao, maski siya ang nag-anyaya, mapipilitan siyang papasukin tayo. Nako, Go Chain J, minsan hindi ko talaga maintindihan. Bakit ang tapang mong magsalita? Lumuhad ka, o hindi ka luluhod? Papaluhuhin mo ko. Sa'yo lang. Sasabihin ko sa'yo, kahit dumating pa si War God at si Dragon Chief ngayon, hindi nila ako mapapaluhod. Go Chain J, ang lakas ng loob mong insultuhan si War God at Dragon Chief dito, talaga namang matindi ka. Guard, kuninin siya. Tingnan ko lang kung sinong maglalakas loob. Feng Tianhao, papaluhuhin mo ang teacher ko. Alam mo ba kung sino ang binabangga mo? Boss Yao. Huwag mong isipin na dahil ikaw ang pinakamayaman at kilalang babae sa Daksha, pwede mo nang baliwalain ang lahat. Isang salita lang mula kay War God. Wala na ang lahat ng yaman mo. Gusto ko ring malaman, aling salita ba niya ang makakabure sa yaman ko? Boss Yao. Huwag kang bastos ha. Feng Tianhao, ngayon, isasama ko ang teacher ko, at ang Su family papasok. Anong gagawin mo? Papaluhuhin mo rin ba ako? Yao Yunling. Sige, ngayong araw, pagbibigyan kita. Pumasok na kayo. Teka lang, Bakit? Boss Yao. Mataas man ang posisyon mo, pero sobra dami ng VIP guests ngayon, kaya sa second table lang kayo pwedeng umupo. Ang Su family. Pasado lang, kaya sa last table kayo, kasama ng Flower City Elite. Ikaw naman Go Chain J.
Sa labas ko na lang ilalagay ang maliit na mesa mo. Feng Tianhao. Sobra ka na ha. Boss Yao, halos ipagparangalan na kita Pero sa event na to, dapat may hierarchy. Kundi pag dumating ang mga tunay na VIP, mabastos tayo. Kung tunay kang magalang, dapat inilalagay mo si Teacher Go sa pinakaunahang pwesto. Boss Yao, mukhang napaniwala ka yata ni Gu Chengjie ha. Kahit payagan ko siyang umupo sa harapan. May lakas ba siyang umupo roon? Bakit lagi mong pinapanigan si Gu Chengjie, Boss Yao? Dahil teacher mo siya? Narinig ko kasi, Boss Yao at si Gu Chengjie, dati nagkaroon daw ng student-teacher love. Yung pinaka-prestihiyosong upuan, para lang kay War God. May lakas ba kayong umupo dyan? Kung iniimbitahan mo akong seryoso, subukan ko ngang umupo roon. Gu Chengjie. Basta nag-imbita ka, may lakas akong umupo. Gu Chengjie, tumayo ka dyan. Yung upuan para kay War God, di pwede upuan ng gaya mong walang silbi. Change. Miss Su, kung tiwala ka kay Teacher Go, huwag ka nang mag-alala sa kanya. Pero yan ang upuan ni War God. Pag dumating siya, hindi niya kakayanin. Huwag kang mag-alala. Kahit si War God Zhao Zhenghao dumating pa, siya ang unang magbibigay galang kay Teacher Go. Boss Yao, ikaw. Gino, joke mo ba kami? Kung nagbibiro ba ko, tingnan na lang natin mamaya. Kung nakatayo ako dito, sa tingin mo ba si Zhao Xinyu? May lakas ba siyang umupo roon? Gu Chengjie, binabanggit mo pa ang pangalan ni War God. Parang hinahanap mo na ang kamatayan. Pinagsasabi ka pa ng di maganda tungkol kay War God. Mga kasama, tulungan ninyo akong magpatunay. Si Gu Chengjie, walang galang kay teacher kong si War God. Sobrang kayabangan ng bibig niya. Mamaya, pag dumating si teacher ko, papatayin ka talaga niyan. Tulungan niyo akong magturo, itong walang silbi na to. Kapag sumikat na ang Fang family ko, di ko kakalimutan ng tulong niyo ngayon. Si Gu Chengjie, sobrang kayabangan. Sasaksihan ko yan para kay Fang Big Boss. Si Gu Chengjie, puro patong sa babae lang ang alam. Dapat sa kulungan na malaki. Boss Yao, sigurado ka bang okay lang ito? Huwag kayong mag-alala. Sa dami ng pinagdadaan ni Teacher Go, ito, tubig lang yan sa kanya. Feng Tianhao. Kung ganyan ka kagaling, yung inutil mong kapatid, bakit di pa pinalalabas sa kulungan? Pag dumating teacher ko, iisa lang iyong salita para makalaya si Feng Zihao. Hindi ka magpalusot sa usapan. Tumayo ka dyan ngayon din. Narinig mo ba? Hindi mo pa rin ba naintindihan ang sitwasyon? Baka pwedeng ako talaga ang may ari ng upuan na to. Gu Chengjie, banibiro mo ba ko? Ibig mong sabihin, ikaw yung sinasabi ni War God na VIP. Si Gu Chengjie, hindi lang nagpapanggap na si War God. Pati yung VIP na sinasabi niya, pain-peke pa. Gu Chengjie. Siguro nabaliw ka nakaka-teach sa bundok. Yung mga sinasabi mo, wala sa tama. Nako, Totoo nga na si Zhao Xinyu ang nag-imbita sa akin dito. Gu Chengjie, nagbibiro ka na naman. Ano bang meron ka? Bakit si War God mismo ang mag-iimbitang direkta sa'yo? Dahil ako ang teacher ni War God. Ikaw ang teacher ni War God? Si War God, unbeatable ang skills. Ibig mong sabihin, marunong ka rin ng martial arts? Kahit konti lang. Huwag mo kong palusutin sa ibang usapan. Tumayo ka dyan ngayon. Mamaya pag dumating teacher ko, baka pareho tayong mapahamak. Baka nga ikaw ang mapapahamak bandang dulo. Gu Chengjie, kung magmatigas ka pa, pag dumating teacher ko, baka pati si Boss Yao hindi ka maprotektahan. CJ, hintayin natin. Boss Yao, huwag mong isipin na gagalangin pa kita. Mukhang wala nang laban si Gu Chengjie ngayon. Pati si Boss Yao di na pumapanig sa kanya. ngayong napatalsik, mas okay na yon kesa magalit si War God. Pag nakita pa ni War God, baka mapahamak pa ang buhay ni Gu Chengjie. Genius Doctor, Duan Junhang, present. Student Duan Junhang, nagpapasalamat sa pagtuturo ng guro ko. Junhang, sapat nang dumating ka. Bakit pa may daladala kang regalo? Nako, kaunting tanda lang, ilalagay ko lang dito. Dr. Duan, Kahit teacher mo si Gu Chang, dapat di ka bulag sa ginagawa niya. Tulad ng palakang nasa balon, hindi mo kilala ang tunay na malaki. Dr. Duan, alam mo ba kung sino ang dapat umupo sa upuan na yan? Yan ang upuan ng teacher kong si War God, isang guro lang mula sa bundok. Anong karapatan niyang umupo dyan? Masasabi ko sa inyo, sa dami ng tao rito, wala nang hihigit pa sa kanya. Pagdating sa karapat dapat umupo dyan, nababaliw na kayong lahat. Teacher lang sa bundok, anong karapatan niyang umupo sa mesa na yan? baka ikaw ang nababaliw. Di mo ba naisip yan? Hindi pwede. Ako ang direct disciple ni War God. Ako rin ang nagpasimuno sa event na to. Ngayong araw, palalayasin kita dito. Jail King,
Chen Yu, present. Ano, pati ang legendary Jail King dumating. Ano ba talaga to? Lahat ba ng VIP? Konektado kay Gu Chain J. Xiao Yu. Student reporting the teacher. Global Movie King, Sun Haoyang, present. International Director, Bai Zihao, present. Student reporting the teacher. Salamat po, teacher, sa lahat ng turo. Sabi ko nga, sapat nang dumating kayo, ba't kailangan pa magdala ng regalo? Ay, hindi ko tatanggapin yan, ibalik nyo na. Konting handog lang. Sana mapagbigyan ni teacher kahit konti. Imposible. Paano nangyari to? Lahat sila estudyante ni Gu Chain J. Gu Chain J, kahit sila man ang mga estudyante mo, ano ngayon? Feng Tianhao, baka hanggang ngayon di mo pa rin. Iniisip mo pa rin siguro na wala akong karapatang umupo dito, di ba? Hindi talaga pwedeng mangyari yan. Hindi talaga pwedeng mangyari yan. Feng Tianhao, ikaw ata ang hindi pa nakakaalam ng sitwasyon, no? Lahat ng mga bisita ngayon ay mga estudyante ni Gurogo. Hindi mo pa rin gets, no? Huwag mong sabihin. Na maging ang War God ay isa ring estudyante ni Gu Chain J. Imposible talaga, hindi pwede. Hindi talaga pwedeng mangyari yan. Narito na ang War God ng Hilaga, Zhao Xingyu. Guro, dumating na po kayo. Nandito na ang guro ko. Naasikaso mo na ba siya ng maayos? Sino po ang guro nyo? Lahat pala dumating ng maaga ah. Magandang araw po, guro. Salamat po sa lahat ng itinuro nyo sa akin, guro. Hindi ko inakala na pati si War God ay estudyante rin ni Gu Chain J. Sino nga ba talaga si Gu Chain J? Delikado na siguro ang pamilya Feng nito. Xiao Zhao, pinaghandaan mong mabuti ang salo-salo natin ngayon para sa guro, ah. Lao Jiao, hindi ka yata mahusay mag-recruit ng estudyante, ah. Itong si Feng Tianhao kanina, pinaalis si guro. Ayaw pa niyang paupuin. Ano? Guro, alam ko na po ang pagkakamali ko. Hindi ko po kayo nakilala, guro. Alam ko na po ang pagkakamali ko, guro. Ako, si Zhao Xingyu, ay hindi na niyo estudyante. Lumayas ka, guro. Seryoso po, nagkamali po talaga ako. Noong una, wala po talaga akong alam. Ngayon ko po talaga na-realize ang sarili kong pagkakamali, guro. May mali ka. Sabihin mo nga, anong naging kasalanan mo? Saan ka nagkamali? Bulag ako, wala akong pakialam sa paligid ko. Lahat ng pagkakamali, akin yun lahat. Patawarin niyo na po ako, guro, please. Xiao Zhao, para kasing, nakalimutan mo na lahat ng itinuro ko sa'yo, ah. Anong klaseng estudyante meron ka? Guro, nagkamali po talaga ako bilang estudyante. Pakiusap, guro, parusahan niyo po ako. Sige na, tama na. Dahil ikaw pa rin ang naghanda ng salo-salo para sa akin. Papalampasin ko na ito. Pero, anong gagawin natin sa kanya? Simula ngayon, hindi ko na siya ituturing na estudyante ko. Ako, si Zhao Xingyu, hindi na konektado sa pamilya Feng. Paano ngayon ang mga kasalanan niya? Ikulong siya, habang buhay. Habang buhay. Mga tao, dalhin na. Guro, nagkamali po ako. Guro, bigyan niyo pa po ako ng isang pagkakataon, guro. Mga kaibigan, ngayong araw may gusto akong i-anunsyo. Wang King, papakasalan mo ba ako? Pumapayag ako. Mga kaibigan, i-anunsyo ko, sa loob ng 10 araw, magkakaroon ako ng kasal dito sa Floracity. Sana ang bawat isa sa inyo dito ay makadalo kung may oras. Sige. Hello. Feng tao, tagapangulo ng Feng Group, hinuli ang 2 batang yon. Sino ang naglakas loob? Nagalawin ng pamilya ko? Sino? Gu Chain J. Siya ang guro ng War God. Ano naman kung guro siya ng War God? Ngayon, kasando ko na si Long Shuai. Si Long Shuai ang may hawak ng higit kalahati ng militarya ng Daksha. Yung War God na yan, pag nasa harap ni Long Shuai, luluhod yan. Gu Chain J. Kahit pa may 3 ulo at 6 na kamay siya, ngayon? Sa tamang oras, siguradong dudurugin ko siya. Gu Chain J at Su Wanqing. Magpapakasal sila sa loob ng 10 araw. Dalhin ko ang mga tao ko sa araw ng kasal nila. Kung marunong si Gu Chain J, palalayain niya ang 2 anak ko at magkakaayos pa kami. Kung hindi, papaliguan ko ng dugo ang kasal niya. Long Shuai. Ngayon, kailangan ko ang tulong mo. Pahiramin mo naman ako ng mga tao mo. Pati ikaw mismo darating? Mas maganda kung ganun. Gu Chain J. Si Long Shuai mismo ang darating.
Tapos ka na ngayon. Chain J, iniaasa ko na ngayon si Wang Qing sa'yo, huwag kang mag-alala. Shenlong Guards, sino ka ba? Naglakas loob kang manggulo dito? Kung nakita mong kasama ko ang Shenlong Guards, alam mo na dapat kung bakit ako nandito ngayon. Ipalabas mo si Gu Chain J. Ako si Gu Changj. Ikaw si Feng Tao, di ba? Feng Tao, pinuno ng pamilya Feng. Grabe, kasama pa niya ang Shenlong Guards. Ibig bang sabihin nito, mismong si Long Shuai ang dumating para suportahan ng pamilya Feng? Mukhang magiging masaya ang panoorin ngayon ah. Kung mismong si Long Shuai ang kakampi ng pamilya Feng. Pati si War God Zhao Zhenghao kailangan magbigay daan na. Gu Chain J, inaabuso mo ang kapangyarihan mo. Ginamit mo ang relasyon mo at ang estudyante mo para lang ikulong ang dalawa kong anak. Ngayon, kung hindi mo pakakawalan ang dalawang anak ko, makikita mo ang hinahanap mo. Long Shui, si Long Yi, di ba? Gu Chain J, ang lakas ng loob mong banggitin ang pangalan ni Long Shuai. Hindi ko talaga maintindihan eh. Para kasing mga anino ang mga pangalan ng mga taong to. Ano? Lahat ng magbanggit ng pangalan nila, mamamatay. Ewan ko kung makailang beses na kung dapat patay. Ito ang huli mong pagkakataon ngayon. Pakawalan mo ang dalawang anak ko agad, tapos lumuhad ka pa sa harap nila at humingi ng tawad. Kung hindi mo gagawin, ngayon, hindi lang araw mo ng kasal, araw mo rin ng kamatayan. Ideya ba yan ni Long Yi o sarili mong desisyon? Si Long Shuai at ako, magkaibigan kami. Ang kagustuhan ko, kagustuhan niya rin. E paano kung ayaw ko lumuhod ngayon? Papatulugin mo ba sa kanila? Lahat ng bisita ko. Gu Chain J, huwag kang magmalaki. Eto, sanay na ang Shenlong Guards na yan. Ang dali mong hulihin. Huwag mong isiping dahil may War God ng hilaga ka. Mahihinto na lahat. Sa harap ni Long Shuai. Isang salita lang niya. Tanggal kagad sila sa pwesto. Feng Tao, nagkakamali ka. Ang guru ko, hindi niya kailangan ng tulong ko. Zhao Zhenghao, mismong si Long Shuai na ang narito. Kahit sino ang tumulong, wala nang silbi. Gu Chain J, eto na ang huli mong pagkakataon. Changj, baka dapat tanggapin mo na lang. Si Long Shuai na ang pinakamakapangyarihan sa bansa. Hindi mo siya kaya. Oh, kita mo, mas marunong pa ang babae mo kaysa sayo. Xingyu, dalhin mo rito ang dalawang yan na apelyido Feng. Guro, anong ibig niyo sabihin? Yung pagpapakulong ko sa kanila noon. Mukhang ako nga ang nagkamali. Sige, gawin mo na. Tay, hindi mo pa ba siya pwedeng palayain? Ngayon, si tatay ay dumating kasama ang bantay ng Shenlong ni Long Shuai. Ngayong araw, kahit sino pang dumating, walang silbi. Gu Zong, narinig mo ba? Ang backer namin ay si Long Shuai. Kahit ang War God ay estudyante mo, ano pa bang silbi nun? Ang War God din ay hinirang ni Long Shuai. Sigurado akong tapos ka na ngayon. Sir, ano bang ibig mong gawin? Mukhang, mali pala kaming dati. Mukhang talagang malakas ang pangalan ni Long Shuai sa buong bayan. Kahit si Guzong ay napilitan. Ang yabang mo dati, di ba? Hindi mo ba sinabi na hindi kami bagay? Ngayon, pasado na ba kami? Ngayon, nasa teritoryo ka ng pamilya Feng. Isa ka ng asong ulila na walang tirahan. Ito na ang huling pagkakataon mo. Lumuhad ka agad at humingi ng tawad sa amin. Kung hindi, ngayon, wala nang matitirang pamilya sa'yo. Guzong, bakit ka tumatawa? Huwag mo nang subukang magpalipas ng oras dito. Sinasabi ko sa'yo, walang makakapagligtas sa'yo. Guzong, bibilang ako ng 3. Kung hindi mo pa rin gagawin ang sinabi ko, huwag mo akong sisihin kung di ako magpakita ng awa. 1, 2. Kailan ko ba kayo pinangakuan na luluhod ako? Anong ibig mong sabihin? Gusto mo na bang mamatay? Hindi ako ang mamamatay ngayon, kundi kayo. Sinabi kong lumuhad ka at humingi ng tawad, narinig mo ba? Sobrang kapal ng mukha mo. Ang lakas ng loob mo magwala sa harap ng mga bantay ni Long Shuai. Sunggaban nyo yan. Go, go, go. Ha. Isa ka lang namang guro mula sa probinsya. Paano mong natalo ang dami ng bantay ng Shenlong? Feng Tao,
Iisa lang ang tanong ko sa'yo. Kung hindi ako luluhod ngayon, ano ang kaya mong gawin sa akin? Huwag kang masyadong magyabang. Pagdating ni Longswai mamaya, makikita mo ang bagsik namin. Tamang-tama na dumating si Long Yi. Nag-aalala pa ako na baka abala siya't di makapunta. Hanggang salita ka lang, hintayin mong dumating si Longswai. Duwelo kayo ng harapan. CJ, baka siya pa ang matakot, hindi ako. Ano sa tingin mo si Longswai, ha? Pang tao. Alam mo ba na si Longswai ang pinakauna sa mga estudyante ni teacher? O bakit? Ba't di mo na tinuloy? Wala ka nang maisip na palusot? Ngayon kahit lumuhad ka sa harap ng pamilya Feng namin, magmakaawa ka pa sa akin. Kahit ganun pa, hindi pa rin namin palalagpasin ang ginawa mo. Paulit-ulit mong sinasabi na di mo kami palalagpasin. Alam mo ba kung sino-sino ang andito ngayon? Kahit kami lang ng mga estudyante dito, bawat isa sa amin, kilala at iginagalang ng mga tao. Kapag ginalaw mo kami, parang ginagalaw mo na rin ang pinakapundasyon ng dasiya. Huwag ninyong akong takutin. Pagdating ni Longswai, wala nang makakapanagot sa magiging resulta niyan. Itong tatlong taga-Feng family puro kasamaan na ang ginawa. Bakit ninyo pa rin sila pinapalampas? Kailan ko ba sinabi na palalampasin ko sila? Teacher, ang ibig ninyong sabihin kaya pinapante nyo sila ay, Sinasabi ko, nagkamali ako. Ang habang buhay na pagkakakulong, sobrang gaan para sa kanila. Ang mga kagaya nila. Hindi dapat nabubuhay sa mundong ito. ang taas ng pride mo ah. Gusto mo pa kaming ipapatay? Pagdating ni Longswai, oras mo na rin. Walang silbi ang ipaliwanag sa'yo, gaya ng kuliglig na hindi pwedeng makipag-usap tungkol sa yelo. O maya na hindi alam ang layunin ng lawin. Sanay na kayong magmalaki. Feeling nyo, lahat ng ordinaryong tao ay mga insekto. Iniisip nyo lahat ng tao ay hindi sapat para maging ka-level nyo. Dahil lang may pera at kapangyarihan kayo. Ngayon, teacher nyo bibigyan kayo ng huling leksyon. Mula kayo sa masa. Ang iba galing sa mahihirap na lugar. May ilan galing sa simpleng pamilya. May ilan pa nga nakipag-agawan na ng pagkain sa mga aso sa kalsada. Pero kahit ano pa pinagmulan nyo, pantay-pantay ko kayong tinuring. Kagaya nyo, tao rin ako. Pareho tayong anak ng Daksya. Kapag alam nyong ganito, dyan pa lang tayo. Makakatulong talaga sa Daksya. At yang mga yan, iniisip nila mas mataas sila sa lahat. Ginagawa lang pananim ang ordinaryong tao. Lahat ng elite sa bawat industriya. Parang gamit lang nila, para tapyasin ang pananim. Sila mismo, hindi karapat-dapat tawagin tao. Ang dami mo pang sinasabi, para saan yan? Pagdating ni Longswai, mamamatay ka pa rin. Ganun ba? Si Longswai, tagapagtanggol ng bayan. Dumating na si Longyi. Go Chain J, pag namatay ka na, ako ang bahala sa asawa mo. Longswai, buti dumating ka na rin. Longyi, tagapagtanggol ng bayan, ayon, yang grupo sa harapan. Puro mga kriminal yan. Sila mismo. Fang tao, ang lakas mong sabihin na kriminal sila. Itong si Go Chain J. Ang tapang lang dahil may battle god na sumusuporta. Pati dalawa kong anak. Longswai, bakit ganito? Ano bang ginawa namin? Nagkamali kayo dahil binangga nyo yung mga taong hindi pwedeng galawin. Estudyanteng si Longyi, sumasaludo sa guro. Musta na po kayo? Imposible ito. Si Longswai rin ba, estudyante niya? Bakit lahat estudyante niya? Tama lang talaga tawagin kayong mga palaka sa balon. Si teacher kasi, iniutos ng Pangulo. Naglakbay sa buong dasiya. Naghanap ng magagaling na estudyante. Lahat ng tinuruan. Pawang mahuhusay. Pinangalanan pa siya bilang Wansheng Longxi. Ibig sabihin, Si Gu Changsh, siya pala ang naghubog sa bagong henerasyon ng Daksya. walang katumbas ang estado niya. Imposible to. Itong si Go Chain J. Ordinaryong guro lang mula sa baryo. Ako ang junior master ng Feng family. Sa Hua City, sino bang makakaganti sa amin? Karma yan sa Feng family nyo. Sinabi ko nang papatayin ko ang lahi nyo. Sa Daksya, mawawala kayo. Buti na lang. Pinili ni Wancheng si Gu Chain J. Mr. Go, kami na ang mali, Feng family. Pakiusap, bigyan mo kami ng isa pang pagkakataon. Patawarin mo ang Feng family namin. Pero ngayon, huli na ang pagsisisi mo. Kung ikaw ang nasa lugar ko, papatawarin mo ba ako? Mr. Go, totoo, mali talaga ang pamilya Feng. Pero baka pwede bigyan mo pa kami ng sandaling pagkakataon. Dalhin sila. Handa kaming i-donate ang lahat ng ari-arian namin. Para sa bayan.
Mister, go. Tingnan lang natin kung may manggahes na gumalaw. Papatayin ko kayong lahat. Nag-ulat. Nagtipo na ang hukbong. Hapones sa border ng Dacia. Go Chain J. Long Yi. Akala nyo nanalo na kayo? Kahit patayin nyo pa kami ng anak ko. Ngayon, katapusan nyo rin. Kayo na nga itong nasa bingit ng kamatayan, ang lalakas pa ring magsalita. Zhao Xingyu. Long Yi. Kung akala mo, lumapit kami sa inyo ng walang pakay. Matagal na naming binibenta ang impormasyong pang-militar ng Dacia sa mga Hapones. Matagal nang handa ang Japan. Ngayon, inupakan na nila ang border. Kayo-kayo na nga ang mga battle god. Nagkakapistahan pa kayo rito. Kayo ang tunay na kahihiyan ng Dacia. Pang tao, kayong mga natirang parang asong ulol. Ang titigas pa rin ang ulo rito. Opinyon ng teacher namin. Alam na niya ang mga plano nyo. Yung lihim nyo kay Shangshan Zhengxiong. Akala nyong hindi alam ni teacher? Lahat ng to, plano na ni teacher. Yung mga balita namin ni Long Yi sa inyo, puro imbento lang. Ipaalam natin sa mga Hapons kung anong ibig sabihin ng sinumang lumusob sa Dacia. Siguradong mapaparusahan. Hindi totoo yan. Ano? Papaano nangyari yun? Akala mo kayo lang may airy tactics. Walang espiya kami sa tabi nila. Feng Tao, talo ka na ngayon. Sa ngayon, sigurado, nabutas na ang border ng Japan. Tingnan na lang natin, mamamatay rin kayo. Nagulat mula sa border, tagumpay. 50,000 sundalong Hapones na patibong lahat, wasak ang buong tropa. Feng Tao, maniwala ka man o hindi. Ikaw, pati na rin ang mga Hapon. Talo kayong lahat, hindi totoo yan. Guards, dalhin sila. Teacher, ako ang huling estudyante mo, teacher. One King. Mukhang matutuloy ang kasal natin pero madedelay nga lang. May napakahalaga pa akong kailangan gawin. Makakaasa ba ako na hihintayin mo ako? Dati hindi ko alam, pero ngayon alam ko na. Ang lalaking minahal ko ay isang tunay na bayani. Malaki ang ambag niya sa mundo. Kaya kahit gaano pa katagal, magtitiis ako. CJ, pangako ko, sa loob ng 1 buwan, malulupig ang Japan.